Sa loob ng marangyang bulwagan ng Alcaraz Mansion, umaalingaw-ngaw ang tugtog ng orkestra habang nagtitipon ng mga bisita sa ilalim ng kristal na chandelier. Ika-75 kaarawan ni Don Julio Alcaraz at wala nang mas ingrande pa sa selebrasyong ito. Ito ang gabi kung kailan balak niyang ihayag ang tunay na tagapagmana ng kanyang 200 milyong pisong kumpanya. Habang palapit na si Don Julio sa entablado, dahan-dahang inilabas ni Manuel ang pulbos at itinapon sa baso ng Don. Saglit lang na itinago sa lilim ng mesa. Walang nakapansin o akala niya. Dahil nakita yon ni Lira, tumayo si Don Julio sa entablado. Inangat ang baso at ngumingiting nagsimula. Ngayong gabing ito, sasabihin ko sana kung sino ang karapat-dapat. Ngunit hindi niya na natapos ang pangungusap. Sa gitna ng katahimikan, nang iniangat ni Doña Celia ang baso at uminom ng mariin. 1 minuto lang lumipas bago unti-unti siyang nanginig, namutla at bumagsak sa marmol na sahig. Habang mabilis na nilalapitan ng mga bisita si Doña Celia, hindi agad nakagalaw si Don Julio. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang basong nahulog mula sa kamay ni Doña Celia. Ang basong dapat ay sa kanya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw sa Alcaraz Estate. Isang mansyon na parang katulad noong mga nasa lumang teleserye tungkol sa mga mayamang angkan. Malawak ang hardin, kumikintab ang mga bintana, at bawat sulok ay nagmumukhang eksena na hinihintay ang drama. Sa gitna ng lahat ng iyon ay si Don Julio Alcaraz, 74 na taong gulang. Ang matigas pero tahimik na pinuno ng Alcaraz Holdings. 200 milyong halaga ang kumpanya niya at buong buhay niya ay ginugol sa pagbuo nito. Sa labas, siya ay mukhang malakas pa, pero sa loob niya ay may mga lihim na sugat na hindi alam ng kahit na sino. Nakahawak siya sa tungkod habang nakaupo sa antigong bangko sa hardin. Malalim ang iniisip. Tahimik at halatang pinapanood ang paggalaw ng mga hardinero. Sa tabi niya ay nakalagay ang tasa ng tsaa. Mukhang ordinaryong umaga para sa may bigat sa hangin. Doon pumasok si Lira, 25 taong gulang. Ang kasambahay na halos hindi napapansin ng mundo pero hindi lusot sa matang mapagmased ni Don Julio. Don Julio, tapos ko na po ang pagdidilig ng mga rosas? Sabi ni Lira, mahinahon, halos nahihiya. Maglilipat po ako sa kabilang bahagi ng hardin. Doon ho ako magdidilig. Napatingin ang Don sa kanya. Malumanay ang tingin. May halong pag-aalaga sa kahit siya ay hindi alam kung saan ang gagaling. Umupo ka muna sandali, iha. Sabi niya. Halika rito. Nagulat si Lira, pero sumunod. Umupo siya sa gilid. Tuwid ang likod, parang bawal huminga ng malalim. Napapagod ka na naman, sabi ni Don Julio. Hindi ka dapat nagtatrabaho ng walang kain. Napayo ko si Lira, nahihiya. Kaya ko pa naman po, Don Julio. Mas sanay po ako sa trabaho kaysa sa nakaupo lang. Umiling ang Don. Hindi kailangan maging martir, kumain ka muna. Napangiti si Lira. Maliliit na ngiting bihira niyang ipakita. Salamat po pero huwag po kayong mag-alala sa akin. Nang marinig ng bata ang tono niya, lalo itong tumingin kay Don Julio. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang pakiramdam siya kapag nasa paligid ito. Hindi romantiko, hindi ganon. Para itong tatay na hindi niya nakilala. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ganito rin ang pakiramdam ng Don. Pero bago pa makapagsalita ulit ang dalawa, dumating ang isang boses na mabilis makasira ng tahimik na umaga. Papa, andito pala kayo. Si Andrea, ang nag-iisang anak na babae na Don Julio. Maganda, elegante, sophisticado ang dating.
Nakasuot ng mamahaling dress na parang dadalo sa charity ball kahit na ordinaryong araw lang naman. Sa likod niya ay ang asawa niyang si Manuel at sa pinakahuli ay ang palaging nakasunod na si Doña Celia, ang asawa ni Don Julio at eksperto sa pamimentas. Pagkakita ni Andrea kay Lyra, agad itong kumunot ang noo. "Ano na naman ang ginagawa mo dyan, Lyra?" Tanong niya na puno ng yabang. "Hindi ba dapat naglilinis ka sa kusina? Bakit ka nakaupo sa tabi ni Papa? Kasambahay ka lang naman ah." Tumayo agad si Lyra, halatang nabigla. "Ay pasensya na po, Ma'am Andrea. Tinawag lang po ako ni Don Julio." Napangisi si Andrea, halatang hindi kumbinsido. "Papa, seryoso? Bakit yung pinapalapit palagi ang kasambahay na yan? Hindi ba kayo nahihiya? Hindi siya marunong makisama. Hindi nga nakapagtapos yan ng high school. Walang alam. Wala naman siyang malaking ambag." Tumawa si Doña Celia, ang Alcaraz matriarch, sabay paypay na parang kontrabida sa teleserye. "Ay nako Andrea, baka gusto lang niyang maging close kay Julio para mapansin. Alam mo na, baka may gusto sa matanda. Bata pa, malandi at mahirap. Alam mo na ang kombinasyon." Panunuya nito na para bang hindi ang sariling asawa ang pinasasaringan. Nagtawanan si Ana Andrea at Manuel na parang nanonood ng komedya. Nahulog ang mundo ni Lyra sa sahig. Parang wala na siyang lakas na tumayo. Pero ang hindi nila inaasahan, tumayo si Don Julio. Mabagal pero matatag. Nang tumayo siya, bigla silang natahimik. "Tama na," sabi niya. "Masyado na kayo nagiging masama." Napatingin si Andrea sa kanya. "Papa, nagsasabi lang naman kami ng totoo. Magtitiwala ka ba talaga sa kasambahay lang?" "Tama na," ulit niya na mas mabigat. "Hindi ko papayagan na minamaliit ninyo ang mga tao sa bahay ko." Sumingit si Manuel, pilit nagpapakabait. "Papa, nag-aalala lang naman kami. Ibang mundo natin. Ibang mundo nila." Napatingin si Lyra sa kanya. Ang mga salita nila ay parang sampal sa kanya. Pero hindi napigilan ni Don Julio ang sarili. "Ang mundo ay hindi nahahati sa mayaman at mahirap, Manuel," sabi niya. "At kung meron man kayong dapat alamin, ito yon. Ang mga taong nasa bahay ko, kahit kasambahay sila, ay tinatrato ko bilang pamilya." Pasimpleng napanganga si Andrea, hindi siya makapaniwala. Lumingon si Doña Celia, halatang naaapektuhan ang pride niya. Ngunit hindi doon nagtapos ang Don. "At kung meron man kayong problema kay Lyra, ako ang kausapin ninyo, hindi siya." Humigpit ang dibdib ni Lyra sa narinig. Gusto niyang maiyak, gusto niyang magpasalamat, pero nahihiya siya. Hindi niya gustong maging dahilan ng away sa pamilya. "Pasensya na po," sabi niya ng mahina. "Kung ako po ang dahilan ng gulo, aalis na lang po ako ngayon." Pero agad siyang pinigilan ni Don Julio. "Lyra, hindi ikaw ang mali rito." Nagulat si Andrea. "Papa, sobra-sobra naman ang pagtatanggol yan. Ano ba meron sa kasambahay na yan at parang mas mahalaga pa sa amin?" Umangat ang ulo ni Don Julio. "Eh bakit ba kailangan ninyong mainggit? Ano bang masama kung mabait ako sa kanya?" Natahimik si Andrea. At sa wakas, sinabi ni Don Julio ang hindi nila gustong marinig. "Kung ayaw niya sa kanya, problema ninyo yon. Pero hindi ko pababayaan si Lyra." Namilog ang mata ng tatlo. Si Lyra naman ay nakatingin sa Don. Parang hindi makapaniwala. Pagkatapos noon, tumalikod ang Don. "Lyra, sumama ka sa akin sandali." Tahimik namang sumunod si Lyra. Habang naglalakad sila palayo, narinig niya ang bulong-bulungan ni na Andrea sa likod. "Si Papa talaga, pati kasambahay pinaglalaban." "Sabihin mo nga sa akin na walang planong masama yung Lyra sa kanya. Bata pa, clingy, nakakaduda. At baka ginagamit ang Papa para umangat." Bawat salita ay parang kutsilyong tumutuso kay Lyra.
Pagdating nila sa kabilang bahagi ng hardin, huminto si Don Julio. Lira, huwag mo silang pakinggan. Hindi ka masamang tao, hindi ka mapanggamit, at hindi kita pababayaan. Napakagat labi si Lira. Pinipigilan ang luha. Don Julio, hindi ko po alam kung bakit ganito ang trato nila sa akin. Hindi ko naman po sila sinasaktan. Nagtatrabaho lang naman po ako. Pero ang bilis po nilang manghusga. Tao lang sila, sabi ni Don Julio. At minsan masakit silang magsalita. Pero ikaw, Lira, mabuti kang bata. Nakikita ako ayan. Unti-unting tumulo ang luha ni Lira. Hindi niya mapigilan. Pasensya na po, sabi niya. Hindi po ako dapat umiiyak. Hayaan mo, sabi ng Don. Nandito ako. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na kinaya ni Lira. Umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa galit, kundi dahil may isang taong nagtatanggol sa kanya. Isang taong parang ama. Isang taong hindi niya alam na may connection pala sa buhay niya na mas malalim pa kaysa sa nakikita. At si Don Julio, habang pinagmamasan ng bata, ay may naramdaman na naman. Isang alaala, isang kirot, isang tanong. Bakit ba napakalakas ang hatak ng dalagang ito sa puso niya? At bakit parang matagal niya na itong kilala? Tahimik ang buong mansyon nang maglakad si Doña Celia sa malawak na hallway. Ang malalaking hikaw niya ay kumakalansing sa bawat hakbang. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang abaniko. Nakataas ang baba at tila bawat paghinga ay may kasamang puot na matagal nang nakatago sa dibdib. Kilala siya bilang matriarch ng pamilya Alcaraz. Matapang, sosyal, elegante. Pero higit sa lahat, siya ang babaeng naniniwalang siya ang dunay na dapat magtimon ng yaman at pangalan ng pamilya. At kung hindi man siya, dapat ay si Manuel, ang tanging lalaking malapit sa kanya na maaaring umupo sa trono kapag wala na ang Don. Pumasok si Doña Celia sa malawak na dining hall kung saan naghahain ang mga kasambahay ng almusal. Walang naglakas ng loob na mag-ingay. Tila bawat tao ay nagtitipid ng paghinga. Sa gitna ng bulwagan ay nakaupo si Andrea, ang nag-iisa niyang anak na babae. Nakayuko ito, hawak ang cellphone at parang may iniisip. Hindi naman nagustuhan ni Doña Celia ang ayos nito. Lumapit siya. Pinagmasdan niya ang anak mula ulo hanggang paa. Andrea, malamig na tawag niya. Ganyan ka na naman umupo. Para kang squatter. Nakakairita kang tignan. Napakunot ang noo ni Andrea. Bahagyang ngumiti pero halatang pilit. Ma, maaga pa. Kakagising ko lang. Cut me some slack, please. Alam kong kakagising mo lang, kitang-kita sa ayos mo. Sagot ni Doña Celia. Hindi ka malang nag-effort ayusin ang sarili mo? Ikaw pa naman ang asawa ni Manuel. Hindi ka ba nahihiya sa ugali mo na yan? Napayo ko si Andrea. Ma, kumakain lang naman ako. Hindi pa tapos ang Doña. Kung hindi dahil kay Manuel, hindi ka magkakaroon ng matinong buhay. Bulala si Doña Celia. Buti na lang talaga na pangasawa mo siya. Kung hindi, ewan ko na lang. Sa tingin mo may lalaki pang gugustuhin ng isang babaeng tamad mag-isip? You have no direction in life, Andrea. Manigas ang katawan ni Andrea. Sanay na siya sa ganitong salita mula sa ina. Pero hindi pa rin ito dumadali sa puso niya. Ma, huwag mo naman ako pagsabihan ng ganyan. Mahinang pakiusap niya. Anong wag? Totoo naman. Sagot ni Doña Celia. At saka marahang nag-abaniko na parang siya pa ang pagod sa kaartehan ng anak. Kung hindi ka lang bunso at anak ko, matagal na kitang pinaaral sa ibang bansa para hindi ka nakatanga rito sa mansyon. At gusto mo pang magnegosyo pero wala ka namang talento. Diyos ko, Andrea, boba ka pero pinilit mong sumabay. Si Andrea ang bunso at nag-iisang anak na babae ni na Doña Celia at Don Julio. Ang mga kuya ni Andrea ay may sarili-sarili ng empire at nag-migrate na sa ibang mga bansa. Dahil lumaking spoiled brat at lahat ng gusto ay nakukuha, hindi na nakapagtapos ng kolehiyo si Andrea.
Pa-shift-shift ito ng kurso hanggang sa hindi na nakapagtapos pa. Kaya wala itong kahit na anong asset at maipagmamalaki. Bukod sa asawa niyang si Manuel. Tumalikod si Doña Celia at naglakad papunta sa veranda. Doon niya nakita si Manuel, nakaupo habang umiinom ng kape. Pagkakita niya sa Doña, tumayo agad si Manuel. "Ma," bati niya. Nakangiti pero may halong pag-aalala sa muka. "Maaga po kayo nagising." Lumapit si Doña Celia sa kanya na parang biglang nag-iba ang mood. Kung kay Andrea ay puno siya ng pagkadismaya, kay Manuel naman ay may lambing at paghanga ang pinapakita niya. "Manuel anak," sabi niya, "ang sipag mo talaga. Ikaw na nga talagang susunod na pinuno ng Alcaraz Holdings." Napatawa si Manuel pero halatang pagkailang. "Ma, si Papa pa rin ang chairman. Hindi ko naman po hinihintay na mawala siya agad." Umupo si Doña Celia sa tabi niya. Nagtagal ang tingin niya sa mukha ng manugang. Paano niya ba isipin si Andy ay hindi karapat-dapat? Pero itong si Manuel ay kayang-kayang maging hari ng yaman ng Alcaraz. "Alam ko namang mabait ka, Manuel. Pero huwag kang masyadong inosente." Habang tumatagal si Don Julio sa upuan, lalong lumiliit ang tsansa mong umupo dyan, sabi ni Doña Celia. At alam mo naman si Don, hindi niya ibibigay sa asawa ng anak niya ang kumpanya habang buhay siya. Nagunti-unting nagbago ang mukha ni Manuel. May kaba, may pagdududa, may ambisyon. "Ma," mahina niyang sagot. "Ayoko namang pag-usapan ng ganyan." "Kung ayaw mong pag-usapan, bakit hindi ka nalang maghintay? Pero oras ang kalaban mo." Sagot ni Doña Celia. "Hindi ko sinasabing gumawa ka ng masama. Hindi ko sinasabing tulungan mo ako. Pero Manuel, isipin mo ito. Hindi habang buhay si Don. At kapag wala na siya, ikaw ang kailangan ng kumpanyang ito. Hindi ang anak niyang wala naman dito. Hindi rin ang anak kong si Andrea na hindi malang makapagluto ng maayos." Tinapik ni Doña Celia ang balikat niya. "Ipaglalaban kita, Manuel. Pero kailangan mo rin kumilos." Napapuntong hininga si Manuel. Hindi alam kung matatakot ba o maeengganyo. Ang totoo, matagal niya nang iniisip kung paano siya mag-iiwan ng marka sa Alcaraz Holdings. Palagi niya nakikita ang kumpanya bilang susi sa malaking pangarap niya, sa mas malaking kapangyarihan. At lagi siyang tinutulak ni Doña Celia papunta sa isang direksyong hindi niya alam kung tama o delikado. Ang totoo kaya galit na galit si Doña Celia kay Don Julio ay dahil sa pakikipagrelasyon nito sa isang babae matagal na panahon na ang nakakalipas. Si Doña Celia naman ang pinili ng Don. Pero hindi na napatawad ni Doña Celia si Don Julio mula noon. "Magtitiwala ka ba sa kanya habang buhay?" tanong ni Doña Celia. "Manuel, matanda na si Don. Lahat ng aksyon niya dapat mo nang bantayan. Hindi mo alam kung kanino niya ipagkakatiwala ang kumpanya. Hindi nga nilalapit sa iyo ang mga papeles ngayon. Ramdam mo ba yon? Ramdam mo bang may tinatago siya?" "Ma, hindi ko alam," sagot ni Manuel. "Pag-isip ka," sagot ni Doña Celia. "Kapag nagkagulot hindi napunta sa iyo ang posisyon, ikaw rin ang talo." Umiling si Manuel. Lumapit pa si Doña Celia, bumulong sa tenga. "Anak, hindi tayo dapat matalo." Sa loob ng kusina, halos hindi naman makahinga si Lira sa narinig. Hindi niya intensyon na makinig pero hindi niya rin alam kung paano iiwasan iyon. Dahan-dahan siyang napaatras. Baka bigla siyang mabisto. Pero bago pa siya makaalis, kumalabog ang pinto at pumasok si Doña Celia. Nanlaki ang mga mata ni Lira. "Ano to?" tanong ni Doña Celia at matalim ang tingin. "Kanina ka pa ba nakikinig sa usapan namin?" Umatras si Lira. Ramdam ang mabilis sa tibok ng puso. Hindi po, madam. Dumaan lang po ako." "Huwag mo akong gawing tanga," sagot ni Doña Celia. "Mukha ka pang inosente, pero hindi ka manhid. Sigurado akong narinig mo ang pinag-uusapan namin." "Ma'am, hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman po iniintindi," sabi ni Lira na halos pabulong. Tinapunan siya ni Doña Celia ng tingin na para bang siya ay isang maliit na insekto.
Tingnan mo ang sarili mo. Mahirap. Walang pinag-aralan. At parang napakalakas pa ng loob mo para makialam sa pamilyang to. Nangilid ang luha sa mata ni Lyra. Pero pinigilan niya ang sariling umiyak. Pasensya na po, ma'am. Lalong nagtaas ang kilay si Doña Celia. Kaya binabantayan kita. Baka sinasadya mong gamitin ang pagiging mabait mo para lapitan si Don Julio. Naririnig ko ang bulungan ng mga tao dito. Baka raw nilalandi mo ang Don. Baka raw gusto mong manipulahin siya. Parang napaso si Lyra sa salitang yon. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang akusahan ni Doña Celia ng ganoon. Hindi po totoo yun, sagot ni Lyra. Para ko na pong ama si Don Julio. Napatawa si Doña Celia. Isang malamig at nakakatakot na tawa. Ama? Huwag kang mag-ilusyon. Hindi ka niya anak. Hindi ka niya pamilya. At walang kahit anong dahilan para mahalin ka niya na parang tunay na dugo. Pero sa isang iglap, nagdaan si Don Julio sa likod nila. Narinig niya ang huling linya, ngunit hindi niya naintindihan ang buong pinag-uusapan. Bakit umiiyak ang bata? Tanong ni Don Julio kay Doña Celia. Nagsisinungaling ang dalagang yan. Sagot ni Doña Celia agad. Nakikinig sa usapan na hindi niya dapat pinakikinggan. Lumapit si Don Julio kay Lyra. Marahan niyang hinawakan ang balikat nito. Lyra, ayos ka lang? Hindi naman mapigilan ni Lyra ang luha. Pero kahit umiiyak, pilit siyang umiti. Ayos lang po, sir. Nag-iba ang mukha ni Don Julio. Malinaw ang pag-aalala. Halos halata ang sakit sa puso niya sa nakitang lungkot sa dalaga. Doña Celia, sabi niya, huwag mong sisihin ang bata kung wala naman siyang ginagawang mali. Nanigas ang mukha ni Doña Celia. At ako pang masama ngayon. Hindi naman natin kailangang maging ganitong kainit ang ulo sa mga empleyado. Sagot ni Don Julio. Si Lyra na ang pinakamatagal dito. Masipag at matapat. Sana naman bigyan mo siya ng respeto. Tumitig si Doña Celia sa asawa. Malamig, matagal. Para bang libong salita ang nakabaon sa paningin niya. Nakakalimot ka na. Bulong niya. Masyado kang mabait sa mga taong hindi dapat kaawaan. Lumakad si Doña Celia palayo nang walang salitang iniwan. Ang tunog ng takong niya ay parang kulog sa sahig, tanda ng galit na kumukulo. Naiwan sina Don Julio at Lyra sa gitna ng kusina. Pasensya na po, sir. Mahinang sabi ni Lyra, pinupunasan ng luha. Iha? Sabi ni Don Julio. Hindi yan na malayang lumalabas sa mga salitang yon. Wala kang dapat ipag-sorry. Minsan lang talaga masyadong mataas ang pride ng asawa ko. Nagtinginan silang dalawa. Si Lyra ay nagulat. Si Don Julio naman ay parang biglang napaisip kung bakit niya nasabi ang salitang yon. At sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikang bumalot sa paligid. Isang tanong ang tila gumagapang sa hangin. Bakit ganon ang pag-aalaga ni Don Julio kay Lyra? Ano ba talagang koneksyon nila na hindi nila alam? At sa labas ng kusina, nakatayo si Doña Celia sa may pintuan. Hindi nila alam na naroon siya. At ang mata niya ay puno ng mas malalim, mas madilim na galit na hindi niya kayang itago. Parang biglang nadagdagan ng apoy sa loob ng puso niya. Lalong nabuo ang plano niya. Kapag wala na ang Don, matatapos ang lahat ng paghihirap niya. At si Manuel ang uupo sa trono. Hindi niya hahayaang hadlangan iyon ng kahit na sino. Kahit ni Lyra, kahit ng sariling asawa, kahit ng nakaraan. Isang umaga, tahimik ang Alcaraz Estate. Ang mga hardin ay puno ng hamog. Ang bulaklak ay nakatingin sa sinag ng araw. Sa loob ng mansyon, abala si Don Julio sa kanyang opisina. Nakaupo sa likod ng malawak na desk. Nakatuon sa mga dokumento at papel na tila may malalim na kahulugan para sa kanyang ika-75 kaarawan. Hindi pa tapos ang mga plano niya. May mga dokumento siyang binabalikan at sinusuri. Tila bawat letra ay may nakatagong lihim. Ang mga mata niya ay tumalima sa bawat linya.
Iniisip kung sino bang karapat-dapat sa kanyang imperyo. Sa gitna ng katahimikan, may kumatok sa pinto. "Don Julio, may bisita po," sabi ng kasambahay. Tumingin si Don Julio at bahagyang napalingon. "Sino?" "Si Joaquin po, ay inaanak po ninyo kay Don Martin sa kumpare ninyo na namatay na," sagot ng kasambahay. "Nagpunta po siya para makipagkita at magpakilala?" Napahinto si Don Julio. Puno ng alaala ang mga mata niya. Ang matalik niyang kaibigan na ngayon ay wala na. Iniwan ng isang anak na lalaki na lumaki na halos mag-isa. Ang isa sa kanyang mga obligasyon bilang kaibigan ay ang tulungan si Joaquin. At ngayon ay dumating na ang pagkakataon. Lumapit siya sa pintuan at pinasok si Joaquin. Matangkad, matipuno, may malalim na mata at maayos na kilos. Parang pinagsama-sama ang dignidad ng isang batang lalaki at ang karisma ng isang lalaking handa nang harapin ang mundo. "Joaquin," mahinahong bati ni Don Julio. "Lumaki ka na. Halika, umupo ka." "Salamat po, Ninong Julio," sagot naman ni Joaquin. Mahinhin ngunit may galaw na nagpapakita ng tiwala at respeto. "Gusto ko pong matutumala sa inyo. Alam kong marami kayong alam tungkol sa negosyo ng kumpare ninyo at gusto ko pong mapalago ito." Napangiti si Don Julio. "Kaya nga nandito ka. Pero bago ang negosyo, gusto kong makita kung paano ka mamuhay sa paligid ng pamilya at sa mansyon na ito." Sa loob ng ilang linggo, nagstay si Joaquin sa Alcaraz Estate. Habang naglalakad sa hardin o nakikipag-usap sa tanghali, napapansin niya si Lira. Ang kasambahay na tahimik, ngunit palaging may ngiti at mahinahong kilos. Kahit simple ang damit niya at payat, may kakaibang aura siya na nagpapakalma sa paligid. Sa isang araw habang nag-aayos ng mga halaman, napansin ni Joaquin ang paraan ng pagkilos ni Lira. "Napakabilis ng iyong kamay," sabi niya na halos pabulong, habang pinagmamasdan ng dalaga. "Para kang, di ko alam. Parang natural na maayos ang lahat." Napalingon si Lira, bahagyang namula. "Salamat po. Sanay po ako sa gawaing to." Lumapit si Joaquin. "Pwede ba kitang turuan ng paraan kung paano mas mapapadali ang pagtatanim?" Ngumiti si Lira. "Opo, pero baka mas mabuti po kung ako magturo sa inyo sa simpleng paraan." Natawa si Joaquin. Ang simpleng tawa niya ay kumakalabit sa puso ni Lira. Isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Parang may spark sa pagitan nila. Isang damdamin na sa kanilang pareho ay tahimik na lumalago sa bawat tingin at ngiti. Ngunit si Lira ay maingat. Alam niya kung sino siya at kung sino si Joaquin. Para sa kanya, ang mundo ng mga mayayamang tulad niya ay langit. At siya ay hamak na nasa lupa lamang. Hindi niya gustong masaktan. Hindi niya gustong umasa ng sobra. Kaya kahit madalas silang magkasama sa maliit na gawain, palaging may distansya sa puso niya. Isang hapon, habang nag-uusap silang dalawa sa hardin, hindi sinasadyang pumasok si Don Julio sa veranda at nakita sila mula sa malayo. Nakita niya ang paraan ng pagkakausap nila. Ang tahimik na kilig sa mata ni Joaquin, ang pag-aalangan ni Lira sa bawat sagot. Nanlaki ang mga mata ni Don Julio. Bahagyang nanginginig ang kamay. Para bang may lumang alaalang bumabalot sa kanya. Isang damdaming hindi niya inaasahang maramdaman sa tuwing nakikita si Lira. "Napakabait ng batang yan," bulong niya sa sarili. "Kakaiba." Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may bahagyang kirot sa dibdib niya, isang halo ng pagtatanggol at pagkabahala. Samantala sa loob naman ng mansyon, patuloy ang Doña Celia sa kanyang mga plano. Nakaupo siya sa kanyang lamesa, nakatingin kay Manuel na nagbabasa ng mga dokumento. "Manuel?" Mahina niyang bulong. May halong lambing at pagkumpas. "Kailangan mong maging mas malapit pa kay Don Julio. Hindi sapat na basta asawa ka lang ng anak ko. Kailangang maramdaman niya ang presensya mo, ang dedikasyon mo." Napatingin si Manuel, medyo nag-aalangan. "Ma, pero po si Joaquin po inaanak niya."
Parang mas malalim ang koneksyon niya roon. Anak ba naman ng kumpare niya? Ngumiti si Celia, malamig at panatag. Alam ko yon, kaya nga kailangan mong pagtuunan ng pansin. Sa huli, ikaw pa rin ang karapat-dapat at hindi si Joaquin. Inaanak lang naman siya. Samantalang ikaw, asawa ka ng anak ko at ikaw ang lalaki na dapat tumanggap ng kumpanyang ito. Kapag napansin mo ang mga galaw ni Julio, gagamitin mo yon. Hindi naman makapagsalita si Manuel. Ramdam niya ang pressure. Ang don niya ay maingat ngunit may tsak na plano. Bawat salita niya ay parang gabay at banta ng sabay. Habang nag-uusap sila sa kabilang silid, si Andrea ay naglalakad at nakakita kay Lyra at Joaquin sa veranda. Hindi niya maiwasan ang pagsulyap at ramdam ang kakaibang kerot sa dibdib niya. Si Papa talaga, bulong niya sa sarili. Noong nandito ang mga kuya, lahat ng atensyon nasa kanila. Ngayon naman na kay Joaquin. Curse ba na naging babaeng anak ako? Aren't I supposed to be special? Ang galit, selos at insecurity ni Andrea ay pumuno sa kanyang katawan. Napansin niya na kahit hindi niya maintindihan, may bagay sa pagitan ni Joaquin at Lyra na nagpapainit sa puso ng ama niya. Ngunit si Lyra ay tahimik. Hindi siya nagpapakita ng emosyon. Kahit na alam niyang pinag-uusapan siya sa likod ng kanyang mga mata. Alam niya kung sino siya at ano ang lugar niya sa mundong ito. Samantala si Don Julio naman bumalik sa opisina. Nakaupo, muling bumalik sa mga dokumento. Muli niyang binuklat ang mga papeles tungkol sa kanyang mga tagapagmana. Ang 75th birthday niya ay nalalapit na at malinaw sa kanya kung sino ang karapat-dapat. Ngunit habang sinusuri ang mga numero, pangalan at legal na papel, ang alaala ng maliit na tanong na bumabalot sa kanya tungkol kay Lyra ay muling bumalik. Para bang may kahalagahan ng dalaga sa higit pa sa simpleng kasambuhay. Sa veranda, si Joaquin naman ay nagbabalik ng ngiti kay Lyra. Salamat sa pagtuturo, sabi niya. Hindi ko akalaing magiging madali ang lahat dahil sa'yo. Ngumiti naman si Lyra. Opo, pero hindi po ako sigurado kung tama po na sobra kayo nakikinig sa akin na hindi po ako galing sa mundo ninyo. Tumingin si Joaquin sa kanya, may halong paghanga. Hindi yan mahalaga sa akin, sagot niya. Para sa akin, mahalaga kung sino ka talaga at kung ganong kabusilak ang puso mo. Hindi na nakasagot si Lyra. Napatingin siya sa paligid, sa hardin, sa mansyon. Sa dagat ng karangyaan, alam niyang hindi niya tunay na bahagi. Sa loob ng mansyon, si Doña Celia ay nakangiti habang nakamasid kay Manuel. Alam niya na bawat hakbang ay pinaplanong mabuti. Alam niya na sa huling araw, kapag nawala ang Don, si Manuel ang uupo at walang sino man, kahit pa si Joaquin, ang makakapigil sa kanya. Ngunit sa isang sulok, tahimik si Lyra na nakatayo. Alam niya na ang puso niya ay nagsisimulang umakma sa isang damdamin na hindi niya dapat kilalanin. At sa veranda, ang unang hibla ng pagtingin na Joaquin at Lyra ay tila walang hangganan. Isang lihim na nagsisimulang umusbong sa ilalim ng mata ng lahat. Tahimik ang hapon sa Alcaraz Mansion. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng library. At ang mga lumang libro sa estante ay tila nanonood habang si Lyra ay nagliligpit ng mga nakakalat na papeles ni Don Julio. Maingat siyang kumilos. Halos parang takot siyang makagambala sa katahimikan. Napakaganda ng kwartong iyon. Mabango ang amoy ng lumang papel at kahoy. Minsan, naiisip ni Lyra na kung may lugar na nagtatago ng sekreto, ito iyon. Habang nag-aayos siya ng mga libro, may isang luma at makapal na volume na tila nakausli. Nilapit niya ang kamay at banayad na hinila yon. Pagbukas niya, may nalaglag na maliit na lumang litrato. Napatigal siya. Isang sepia tone na larawan. Halatang napakatagal na. Nasa gitna si Don Julio. Ilang taon na nakalipas. Nasa 50 siguro doon. Nasa bisig niya ang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. At sa gilid naman ng frame ay isang babaeng hindi kilala ni Lyra.
Nakangiti ang babae, pero may lungkot sa mga mata. Nag-init ang dibdib ni Lyra. Parang kumirot. Para bang may kilala siyang hindi naman talaga niya kilala. Para bang may pamilyar ngunit hindi niya maipaliwanag. Naupo siya sa gilid ng mesa. Pinagmamasdan ng larawan na parang hinihila siya nito. Bakit may kakaiba sa pakiramdam niya? Bakit parang kilala niya ang sanggol o ang babae? Parang may humaplo sa puso niya. Malamig, pero mabigat. Sa isang iglap, nagising siya sa pagkakatulala at agad niyang binalik ang litrato sa loob ng libro. Dahan-dahan niyang sinara iyon. Halos nanginginig ang mga daliri niya. Ngunit bago pa siya makalayo, tumunog ang pinto. Pumasok si Don Julio. Suot niya ang malinis na polo at nakaantabay ang mabigat ngunit malamlam na tingin. Pagkakita niya kay Lyra, bahagya siyang umiti. Iyong ngiting bihira lang ibigay ng Don, lalo na ngayon na lagi siyang pagod at puno ng isipin. Lyra, mahinahon niyang tawag. Bakit parang natigilan ka dyan? May nalaglag ba? Napakagatlabi si Lyra at umiling. Wala po, Don. Nag-ayos lang po ako. May nalaglag lang na papel. Lumapit si Don Julio at mabagal pero may dignidad sa bawat akbang. Ang tingin niya ay lumipat sa libro na hawak ni Lyra. Pagkatapos sa isang mukha nito. Sigurado ka ba? Tanong niya. May bahagyang pag-aalala sa tono nito. Para kasing ibang tingin mo. Napalunok si Lyra. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makapagsinungaling ng matagal sa harap ng Don. Nagulat lang po ako. May nakita lang po akong lumang bagay. Anong bagay? Tanong ni Don Julio. Mas malambot ang boses. Parang natatakot malaman ang sagot. Maliit lang po. Hindi naman po importante. Sagot ni Lyra. Pinalik ko na po. Hindi na nagtanong pa si Don Julio. Pero hindi na rin nawala ang pag-aalala sa mga mata niya. Tila ba may sariling bigat ang katahimikan na sumunod. Lyra, mahina niyang sabi. Kung may makita kang kahit ano tungkol sa akin, huwag kang matatakot na sabihin sa akin. Hindi naman kita pagsasabihan. Ngumiti si Lyra, pero halatang pilit. Opo, Don. Nakatitig lang sa kanya ang Don. May kakaibang lambing na hindi niya maipaliwanag. Parang may koneksyon silang dalawa na hindi maintindihan ng iba. At tila naramdaman niyo ni Don Julio. Napalalim ang hinga niya. At saglit na umangat ang kamay niya na parang hahawakan ng balikat ni Lyra. Pero bigla niya itong binawi. Mag-ingat ka, palagi, sabi niya, lalo na ngayon. Hindi naman maintindihan ni Lyra ang ibig niya sabihin. Samantala, sa kabilang parte ng mansyon, naroon si Doña Celia nakaupo sa terrace. Hawak ang isang mamahaling tasa ng tsaa. Tahimik ang paligid pero ang mga mata niya ay matatalas. Ganito ang itsura niya kapag may binabalak. Tumayo ang isang katulong at ibinaba ang tray na may bagong timplang tsaa. Umalis ito pagkatapos magbigay galang. Nang wala nang nakatingin, inilapit ni Doña Celia ang maliit na boteng nakatago sa gilid ng kanyang upuan. Isang mild sedative. Hindi sapat para makapatay ng tao. Pero sapat para maging tulog ang utak nitong si Don Julio. Sapat para mawala nito ng focus. Sapat para maging dependent sa kanya at sa wakas ay mawala ang kontrol sa kumpanya. Tiningnan niyang mabuti ang tsaa. Walang emosyon sa mukha niya. Parang kalma na pusa bago umatake. Kaunting tulong lang, bulong niya. Mas mabuti ito kaysa patuloy niyang hawakan ng lahat. Binuksan niya ang bote at tinaktak ang ilang patak sa tsaa. Tiningnan niya yon ng sandali. Walang nagbago sa kulay. Perpekto. Julio, oras na para magpahinga ka. Dagdag niya sa sarili. Bitbit ang tray, naglakad siya patungo sa library. Nadatna ni Doña Celia ang Don at si Lara na magkasama pa rin sa loob. Napakunot ang noon niya. Julio, tawag niya at malamig ngunit may ngiti. Dinalhan kita ng tsaa. Agad namang umatas si Lyra at yumuko ng magalang. Magpapaalam na po ako, Don, Donya. Tumalikod na sana siya pero
Bago pa siya makalabas, nagsalita si Don Julio. Lira, salamat ha. Balikan mo na lang mamaya ang papel. Tumango naman si Lira, ngunit naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Doña Celia sa likod niya. Pakiramdam niya, binabasa siya nito mula ulo hanggang paa. Paglabas ni Lira, humarap si Doña Celia kay Don Julio at lumapit ito. Dala ang tsaa. Para sa'yo. Sabi niya at iniabot ang tasa. Galing sa paborito mong dahon. Ngunit bago pa maabot ni Don Julio ang tasa, bumalik si Lira. Hinihingal siya at halatang nagmamadali. Don, nakalimutan ko po itong folder. At saka nga po pala, may pinatimpla na po akong bagong tsaa sa kusina. Sabi ko kay Manang yung usual na gusto ninyo. Mas sariwa daw po iyon. Tumingin si Doña Celia. Nanigas ang paa. Ano na naman ang pakikialam mo? Malamig yung tanong. Ang nag-aalala lang po ako. Sagot ni Lira, mahinahon. Mukhang hindi ko po nagustuhan ni Don Julio ang lasa ng huli kaya nagpagawa na po ako. Napatingin si Don Julio sa tasa mula kay Celia at pagkatapos ay kay Lira. Kitang-kita ang pagkalito at pag-aalala sa mukha niya. Lira, sabi ni Don Julio, pakidala nga rito ang pinatimpla mong tsaa. Napilitan si Doña Celia na ibaba ang tasa niyang may sedative. Siya ay ngumiti pero puno iyon ng galit na tinatago. Sige, kunin mo na, sabi niya kay Lira sa malamig na tono. Pag-alis ni Lira, hindi na nakapagpigil si Doña Celia. Bakit mo naman siya hinahayaan na maging ganyan kalapit sa'yo? Aniya. Hindi ba halata? That girl is becoming too comfortable. At kung ano-ano nang inuuna niya. Napailing si Don Julio. Celia, hayaan mo na si Lira. Mabait na bata yun. Mabait o manipulator? Sagot ni Celia. Mga ganyang bata, Julio, ginagamit ang awa para umangat. Hindi ka na natuto. Tahimik si Don Julio, ngunit halatang napagod siya. Pagbalik ni Lira, dala niya na ang bagong templang tsaa. Amoy pa lang ay malayong mas mabango kaysa sa isa. Kinuha ito ni Don Julio at ngumiti. Salamat, Lira. Pagkaalis ni Lira, ines na itinulak ni Doña Celia ang tasa niya palayo. Halos mabasag iyon, ngunit wala na siyang nagawa. Nabigo ang plano niya. Galit na galit si Doña Celia sa kwarto nila. Naglalakad siya paikot-ikot habang si Manuel naman ay nakaupo sa sofa at kinukuskos ang sentido. Mama, ano ba ito? Reklamo niya. Hindi na ako mapakali. Araw-araw mo akong pinipilit na kumilos pero wala naman tayong solid na plano. Hindi pwedeng walang gawin, Manuel. Sagot ni Doña Celia. Lalo na ngayon. Kung sino man ang babae sa nakaraang yon ni Julio, may posibilidad na may iniwan siyang kung ano. At ayoko may lumutang na bagong tagapagmana. Napasinghap si Manuel. Mama, huwag mo ngang idamay ang mga multo ng nakaraan. Igit pa dyan ang problema natin. Si Joaquin, si Don Julio, at pati si Lira na lagi mong tinitingnan. At bakit hindi ko siya titingnan? Sagot ni Celia nang may ngisi. Ang bilis ng instinct ng batang yon. Kung hindi siya dumating kanina, malapit ang malaglag si Julio sa mga kamay ko. Napakapit sa ulo si Manuel. Mama, natatakot ako. Lumapit si Doña Celia at hinawakan ng balikat nito. Manuel, mahinahon niyang sabi, kailangan mong tandaan. Ikaw ang karapat dapat na pumalit. Hindi si Joaquin kung ayaw ng ibang mga anak ko. Pwes, dapat sa'yo mapunta. Ikaw, dahil kailangan ng kumpanya ang isang lalaking kayang tumindig. Napalunok si Manuel. Paano ko malaman yung mga ginagawa natin? O hindi ka kikilos? Sagot ni Celia. Mawawala sa atin ang lahat. Maagang araw sa Alcaraz Estate. Ngunit mabigat ang hangin. Walang tumatawa. Walang nag-uusap ng malakas. Parang bawat tao sa mansyon ay nakakaramdam ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag.
Sa loob ng opisina ni Don Julio Alcaraz, nakaupo ang Don sa likod ng malaking mesa na gawa sa Nara. Nakaharap sa kanya si Attorney Velasco, ang pinakamatagal ng abogado ng pamilya. Ang mga papeles ng will ay nakaayos sa ibabaw ng mesa. Parang naghihintay ng hatol na magbabago sa kinabukasan ng lahat. Don Julio, panimula ng abogado. Mahina pero malinaw ang boses. Tapos na ang lahat ng perma. Ang bagong habilin ay kompleto na. Pero kailangan ko kayong bigyan ng isang huling paalala. Tumingin ang Don sa abogado. Mabigat ang mga mata pero matatag. Maganda kayo, Don. Kapag nalaman nila nakasulat dito, magwawala sila. Hindi nila tatanggapin. Lalo na ang asawa at anak ninyo. Hindi naman kumurap si Don Julio. Hindi na ako magtataka. Sagot niya. Sanay na akong hindi nila gusto ang mga desisyon ko. Huminga ng malalim ang abogado bago nagpatuloy. Kung ganito ang magiging hatian ng mana, Don Julio, hindi magugustuhan ni Doña Celia at lalo na si Andrea. Sigurado ho ba kayo rito? Wala na hong bawian ito. Napatingin si Don Julio sa bintana. Tila may binabalik ang alaala. Pagkatapos ay tumingin muli kay Attorney Velasco. Alam mo, totoo, Attorney? Sabi niya nang mabagal. At alam ko rin. Tahimik ang abogado pero halata ang bigat sa mukha nito. Kung ang tinutukoy ninyo ay ang tungkol kay... Dahan-dahan niyang sinabi. Napapikit si Don Julio. Hindi galit ang naroon, kundi sakit at pagod. Pumuntong hininga siya. Nagkamali ako noon. Nagkaroon ako ng relasyon sa ibang babae. Pero nagbago ako. Bumalik ako sa pamilya ko. Nagpakatino ako. Pero si Celia, hindi na nagbago. Buong buhay ko, pinaramdam niya na dapat niyang kunin ang lahat bilang kapalit. Tumingin si Don Julio sa folder ng will. Ang iba ko namang mga anak, lahat ay nasa ibang bansa. May sariling mga pamilya, may sariling negosyo, sariling buhay. Wala na silang interes sa yaman ko. Si Andrea, siya lang naiwan dito. Si Celia. At kung ibibigay ko sa kanya ang Alcaraz Holdings, itinuloy ng abogado. Alam niyang babagsak ang kumpanya. Tumango si Don Julio. Kaya hindi pwede. Hindi ko papayagang masira ang kumpanya na buong buhay kong pinaghirapan. Kinuha niya ang panulat. Nilagyan ng huling perma ang dokumento. Sa 75th birthday ko. Party ko. Doon ko sasabihin sana. Bulong niya. Sana. Tama ang desisyon ko. Binabalaan ng kita, Don Julio. Kailangan mong maging handa. Handa na ako, Attorney. Kahit ano pang maging gulo. Tumayo si Attorney Velasco. Dinala ang mga papeles. Kung ganon, Don, hindi ko masisiguro kung ano mangyayari. Pero susundin natin ang gusto mo. Maganda lang kayo sa magiging reaksyon nila. Lalo na ng inyong asawa. Lumabas ang abogado. Naiwan si Don Julio na nakatingin sa lumang litrato sa gilid ng mesa. Hindi niya sinabi, pero ramdam niya ang tunay na pinili niya sa habilin ay isang taong mahalaga, isang taong hindi inaasahan. Pagkalabas ng abogado, nag-umpisa ang tensyon sa bahay. Si Lira ay patuloy na nag-aayos sa mga bulaklak, naglilinis, at tumutulong sa paghahanda para sa nalalapit na malaking selebrasyon. Habang nag-aayos siya ng mga puting rosa sa malaking florera sa sala, narating siya ni Joaquin. Hi, Lira! Bati niya at nakangiting parang bagong gising mula sa mabigat na trabaho. Mula umaga kanina, hinahanap kita. Hindi ka lumalabas sa kusina. Nagulat si Lira. Sabay ko. Pasensya na po. Marami lang po kailangan gawin para sa birthday ni Don Julio. Huwag mo na akong gamitan ng po. Sagot naman ni Joaquin habang nakangiti. Mas tumatanda ako sa ganyang tawag. Napangiti si Lira kahit pilit.
Totoo naman po na mas matanda kayo sa akin. Di ba ho, 30 na kayo? Sagot niya. Natatawang tumugon naman si Joaquin. Tingin mo ba? Gusto kong tanggapin yan? Biro pa niya. Sabay tawa nilang dalawa. Ngunit hindi nagtagal ang sandali dahil biglang sumulpot si Andrea. Nakakimono pa pero nakataas ang kilay. Joaquin? Sabi niya. Kanina pa kita hinahanap pa. Dito ka lang pala nakikipagkwentuhan. Umatras agad si Lyra. Pasensya na po, Ma'am Andrea. Aalis na po ako. Teka lang, sabi ni Andrea. May tingin kay Joaquin. Hindi ba masyado kang komportable kausapin ng mga katulong? Andrea. Hindi naman sa ganon, sagot ni Joaquin. Nag-uusap lang naman kami. Nako, Joaquin, kilala ko ang mga ganyan. Sagot ni Andrea. Mabait sa harap. Pero kapag umasa, ayaw mo yun ha? Yung iba pa naman ngayon ay masyadong feeling. Akala mo, belong. Napatigil si Lyra pero hindi nagsalita. Namula si Joaquin na parang halatang pikon. Andrea, grabe ka naman magsalita. Ako pa talaga ang grabe? Sagot ni Andrea. Hindi ako nagsasabi ng totoo rito. Hindi na nagtagal si Lyra. Umalis siya, dala ang tray. Tahimik pero halatang nasaktan. Samantala, sa sariling kwarto ni Doña Celia, nakaupo siya sa harap ng dresser. Hawak ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at lumitaw ang isang maliit na vial na may malinaw na likido. Ma. Tawag ni Manuel na pumasok na may kaba sa mukha. Ano po yan? Tumingin si Doña Celia na parang ina na nawala ng pasensya sa magulang. Pero matalim ang mata. Ito ang siguradong paraan. Sagot niya. Hindi sapat ang sedative. Hindi tatalab sa matandang yon. Masyado siyang alerto. Masyadong matalino. Hindi. Kailangan natin ng mas malakas. Namutla si Manuel. Mama, hindi ko kaya yan. Hindi ho ako pumapatay ng tao. Hindi ko ho kayang manakit. Hindi ko kayang gawin yan sa papa ni Andrea. Tatay pa rin po siya ng asawa ko. Natawa ng malakas si Doña Celia. Malakas na siyang ikinagulat naman ni Manuel. Ilang saglit pa, halos manlisik na ang mata ni Doña Celia. Sabay tayo. Ano ba naman, Manuel? Hanggang kailan ka ba magpapakaduwag? Lahat ng plano natin binabawi mo. Paulit-ulit. Wala kang paninindigan. Mama, hindi ganito ang usapin natin ha? Sagot ni Manuel. Ano hindi ganito? Sigaw ni Doña Celia. Magpapakatanga na lang ba tayo habang pinipili ni Julio ang iba? Inaanak lang niya si Joaquin, hindi niya kadugo. Kung mapupunta sa kanyang kumpanya, wala nang pag-asa si Andrea. Patuloy nito sa buong pag-iisip na kay Joaquin mapupunta ang mana. Nanginginig ang boses ni Manuel. Mama, hindi po sure na si Joaquin ang pipiliin ni Don Julio. Di ka talaga nag-iisip, sagot ni Doña Celia. Sa lahat ng anak ko, si Andre ang pinakamahina. Si Andre ang walang sariling asset. Si Andre ang walang sariling pera. Kung mawala si Julio, wala siyang masisilungan. Saan siya tatakbo? Sa mga kuya niya na ayaw rin sa kanya? Nag-iwas ang tingin si Manuel. Pero nang tawagin siya ng Donya, napatingin siyang muli. Kung mahal mo ang asawa mo, sabi ni Doña Celia, gagawin mo ito. Habang palapit ng palapit ang birthday celebration, mas lumalaki ang tensyon sa mansyon. Minsan, habang nagluluto si Lyra sa kusina, napapansin niya na may mga bulungan ng mga katulong. May umiiwas ang tingin. May biglang tigil kapag dumadaan siya. Hindi alam ni Lyra kung bakit, pero ramdam niya. Parang may nagtatago sa anino. Parang may nakatingin sa bawat galaw niya. At si Doña Celia naman, mula sa hagdanan sa itaas ay nakamasid sa kanya na parang may pinagdududahan. Nag-uusap ang dalawang alila malapit sa hallway.
Bakit kaya lagi siyang pinapansin ni Don Julio? Bulong ng isa. Ewan ko, baka may alam siya. Baka may koneksyon siya sa pamilya. Sagot naman ng isa pa. Hindi alam ni Lyra kung bakit hindi niya gustong makinig. Lahat ng bulong ay tumatama sa puso niya. Sa loob naman ng Alcaraz Mansion, hindi lang basta selebrasyon na nagaganap. Isa itong gabing dinisenyo para magmukhang walang kamatayan ang yaman at kapangyarihan ng pamilya Alcaraz. Ang buong bulwagan ay nababalot ng gintong ilaw mula sa higanteng chandelier. Kumikislap sa bawat galaw ng mga bisita na tila mga bituin sa lupa. Sa gilid ng bulwagan, may mahabang mesa ng pagkain na parang hindi nauubos. May lechon na inukit ang balat. May mga tray ng sugpo, cordero, steak, trays ng imported na keso, prutas na may dekorasyong parang korona, at mga bote ng alak na hindi mabibili ng karaniwang tao kahit isang taon pang mag-ipon. Nasa bawat sulok ang mga waiters at kasambahay, nakaputing uniforme, nakangiting tila sanay na sa marangyang mundong ito. Sa gitna ng bulwagan, nasa ibabaw ng pulang carpet at napapalibutan ng mga tao, nakatayo si Don Julio Alcaraz, ang hari ng gabing iyon. Suot niya ang isang mamahaling itim na tuxedo at may hawak na tungkod na simbolo ng kanyang edad at rangya. Bagamat maputi na ang buhok, may tindig pa rin siya na kaya magpatahimik ng buong silid sa isang iglap. Ang mga bisita ay lumalapit isa-isa, bumabate, humahalik sa kanyang kamay at nagbibigay ng regalo. Puro papuri ang sinasabi nila. Pero halata sa mga mata ng ilan na hindi lamang respeto ang dala nila. Nariyan ang inggit, ang paghangad ng koneksyon at ang tahimik na pagnanais na mapabilang sa mana. Habang abalang-abala ang lahat, walang napapansin na may isang babaeng palihim na nakatingin sa Don mula sa mesa ng alak. Si Doña Celia. Pulang-pula ang gown niya. Sobrang eleganteng tignan. Ngunit ang ngiti ay may tabang. Parang may pinanghahawakan na lihim na galit. Kanina pa siyang tahimik. Pero ang mga mata niya ay gumagalaw. Pinagmamasdan ng lahat. Tila leon na naghihintay ng tamang sandali. Samantala si Lyra naman ay umiikot sa mga mesa. Dala ang tray ng mga inumin. Tahimik siya gaya ng dati. Naglalakad ng maingat, walang halong yabang. Ngunit may ganda at sigla na hindi sinasadya. Minsan ay napapatingin ng ilang lalaki, pero hindi niya iyon pinapansin. Para sa kanya, trabaho lang ang lahat. Sa isang sulok nakaupo naman si Joaquin, ang inaanak ng kumpare ni Don Julio. Nakasuit siya pero hindi masyadong mahigpit. Masarap siyang tingnan. May mukha ng isang negosyanteng bata na mayaman pero may kababaang loob. Buong gabi, hindi maiwasang mapunta ang tingin niya kay Lyra. Napangiti siya na makita si Lyra na nag-aalok ng alak sa mga bisita. Nilapitan niya ito. Maligayang gabi sa'yo, Lyra. Pate ni Joaquin, may lambing at respeto sa tono. Nagulat si Lyra at halos mabitawan ng tray. Ay, Sir Joaquin, magandang gabi po. Pasensya na hindi ko kayo agad napansin. Okay lang, mukhang pagod ka na. Kanina ka pa paikot-ikot. Ngumiti si Lyra, pero may halong hiya. At trabaho lang po, sir. Paulit-ulit tayo. Sabi ko nga, Joaquin na lang. Hindi mo na ako kailangang tawagin na sir o gumamit pa ng po sa akin. Umiling si Lyra. Hindi po ako pwede sa ganon, sir. Alam niyo naman ang kasambahay lang ako rito. Napatawa ng mahina si Joaquin. Sige, hindi kita pipilitin. Sandaling bumaba ang titig niya kay Lyra. May lambot na paghanga na hindi maikuble. Pero bago pa magtagal ang sandali, may dumating na bagong bisita. At kinakailangan lumayo si Joaquin. Naiwan si Lyra na sinusubukang pigilan ng pagbilis ng tibok ng puso. Habang patuloy ang sayawan at inuman, may kakaibang pakiramdam si Lyra. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may mangyayaring hindi maganda.
Nang lumingon siya, nakita niya si Manuel sa gilid ng mesa ni Don Julio. Ninenervyos ang kilos. Nanginginig ang kamay habang may hinahawakang maliit na lalagyan. Nakayuko siya, parang nagtatago. Hindi maipaliwanag ni Lyra kung bakit, pero napalapit siya. Nakita niya mismo. Si Manuel binubuksan ng maliit na lalagyan. Isang pulbos, puting pulbos, at dahan-dahang tinapon sa baso ni Don Julio. Halos tumigil ang mundo sa paningin ni Lyra. Nalaglag ang hininga niya. Parang nanglamig ang buong katawan. Hindi niya alam ang plano, pero alam niyang hindi iyon mabuti. Hinanap niya ang mata ng iba, pero walang nakakakita. Nasa entablado ang atensyon ng lahat. Tumatawa si Don Julio habang kinakausap ang mga bisita. Walang kamalay-malay. At si Doña Celia naman, sa hindi kalayuan ay nakatingin kay Manuel. Isang tingin na may kumpiyansa. Parang sigurado siyang tama ang gagawin ng manugang niya. Habang papalapit si Don Julio sa mesa para kunin ang basa niya, mabilis na nag-isip si Lyra. Hindi siya pwedeng maghintay. Hindi siya pwedeng manahimik. Mabilis siyang nakalapit sa mesa, nagkunwaring inayos sa mga baso. Pero ang totoo ay hinawakan niya agad ang baso ng Don at mariing inilipat sa tray niya. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, pinalitan niya ito ng ibang baso. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Hindi niya alam kung bakit handa siyang isugal ang trabaho niya, ang buhay niya. Ang alam lang niya, hindi siya pwedeng tumingin na lang at manahimik. Habang hawak-hawak niyang tray, ramdam niya ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya napansin na sa kabilang banda, si Don Julio ay nakatingin pala. Napakaliit na segundo, pero nakita niya ang pagmamadali ni Lyra. At parang may malamig na tanong na lumitaw sa ulo niya. Tinawag ni Don Julio ang buong atensyon ng sala. Umakyat siya sa entablado. Tahimik ang lahat. Tumigil maging ang musika. Lahat ay naghihintay. Ngayong gabing ito, wika ni Don Julio, may mabigat na tinig. Nais kong ipaalam ang isang mahalagang bagay. Matagal ko na itong pinag-iisipan at oras na siguro para malaman ng lahat. Habang abala ang lahat sa pakikinig sa speech ni Don Julio, si Doña Celia naman ay lumapit sa mesa at basta na lamang dumampot ng baso. Magsispeech si Julio. Who cares about what the old man says? Mama, pagtawag ni Andrea. Tipsy ka na. I think Papa's about to reveal kung kanino niya ibibigay ang mana. Hayaan mo ko. Para naman masimulan ng gabi ng may sigla. Sabi niya, sabay inom ng laman ng baso. Isang lagok lang, isang minuto. Parang unti-unti nang nanghina ang kamay ni Doña Celia. Bumagal ang galaw ng matatapang niyang mata. Napalitan ng kalituhan na para bang may hindi siya maintindihan. Tumingin siya kay Don Julio at para bang nagsusumigaw ang kanyang tingin na may mali, na may nangyari. At bago pa man may makasalo, bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Celia? Sigaw ni Don Julio. Halos mabasag ang boses habang lumalapit sa tabi ng asawa. Celia! Nagkagulo ang mga bisita. May sumigaw, may nahulog ang baso, may tumakbo pa palayo. Ang ilan ay nag-livestream pa nang mangyari iyon. Kumalat ang kaguluhan na parang apoy. Si Lyra nung lalamig ang katawan, nakapako ang tingin sa basong nahulog mula sa kamay ng Donya. Ang basong dapat ay para kay Don Julio. At sa isang iglap, napatingin siya kay Manuel. Si Manuel ay putlang-putla, nanginginig, parang mawawala ng malay. Napatingin din siya kay Doña Celia at bumalik ang tingin kay Lyra. Parang alam ni Lyra ang ginawa niya. Sa gitna ng lahat, ramdam ni Lyra ang tingin ni Joaquin sa kanya. Nag-aalala, naguguluhan, pero hindi niya magawang lumapit dahil abala ang buong pamilya. Lumapit ang mga paramedic at isinakay si Doña Celia sa stretcher. Habang papasok sa ambulansya, narinig ang tinig ng emergency respondent. Mukhang nalasa ng pasyente. Tumigil ang puso ni Don Julio sandali. At bago sumara ang pinto, nagniningning ang mata niya sa isang katotohanang bigla niyang naunawaan. Ang basong dapat sana'y nasa kamay niya.
Lira, bulong ni Don Julio at hindi makapaniwala. Parang biglang nag-iba ang lahat. At ang gabing yon, na dapat sana'y pagdiriwang, ay naging pagsisimula ng isang paglalantad ng matagal na nakatagong katotohanan. Sa kabilang sulok nakatayo si Andrea, nakamasid sa bawat galaw ni Lira. Ang babae ay tahimik, nakatayo sa gilid ng bulwagan. Hawak ang tray na kanina niyang dala sa gabi ng birthday. Lira, bulong ni Andrea, halatang galit at selos. Ano bang ginagawa mo sa baso ni Mama? Bakit parang may kakaiba kang kinikilos? Si Lira naman ay natigilan, napatingin sa baba. Di alam kung anong sasabihin. Hindi ko po ginawa. Sagot niya na mahina at halos pabulong. Ngunit si Andrea hindi mapigil ang galit. Huwag mo akong pinagloloko. Papatayin mo si Mama tapos sa'yo papasa ang kumpanya? Papatayin mo ang papa para sa'yo ang kapakinabangan? Paano mo nagawa yan, Lira? Lumingon si Joaquin. Galit ngunit kalmado. Tumayo sa pagitan ng dalawa. Andrea, tigilan mo na. Wala siyang ginawa. Huwag mo siyang sisisihin na hindi mo alam ang buong kwento. Joaquin, huwag kang makialam. Di mo alam. Sigaw ni Andrea na halos umiiyak na sa galit. Kung si Papa lang nakikinig sa kanya, ikaw din dyan papasukin. Si Lira tahimik na nakatingin sa sahig at halos hindi na makagalaw. Ang puso niya ay mabilis na tumibok, puno ng pagod, takot at kalituhan. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit siya nandito. Bakit siya nasali sa gulo na hindi niya lubos na unawaan. Matapos ang kaunting tensyon, dinala si Lira sa tabi ni Don Julio. Tahimik siyang humarap sa kanya. Ang mata ng Don ay malalim at mapanuri. Parang nakikita niya ang bawat lihim sa puso ng babae. Lira, mahina ngunit malinaw ang boses ng Don. Salamat. Hindi ko alam kung paano na kung hindi mo ginawa yun. Nalaki ang mata ni Lira. Don Julio, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam. Huminga si Don Julio ng malalim. Nakatingin sa kanya ang matagal bago tumigil sa paghinga sandali. Sino ka ba talaga? Tanong niya at may halong pagtataka at pangamba. Di ko lubos na nauunawaan. Bakit ganito ang ginagawa niyo para sa akin? Napailing si Lira. Ang dami ng tanong sa kanyang sarili. Ang dami niyang hindi alam tungkol sa sarili niya. Ang dami ng bagay na matagal nang nakatago sa puso niya. Hindi ko po alam, Don Julio. Hindi ko rin po maintindihan. Si Joaquin ay mabilis na lumapit. Wala siyang ginawang masama. Ninong, naniniwala ako sa kanya. Lagi ko nakikita ang kabutihan sa kanyang puso. Ngunit bago pa man magtagal, naramdaman nila ang bigat ng bagong pangyayari. May malakas na tunog sa pinto. Pulis! Sigaw ng isang boses. 2 pulis ang pumasok. May hawak na notebook at badge. We received a call. Ang tawag po ay tungkol sa may kinasasangkutan ng insidente sa party. Kailangan naming magsagawa ng paunang investigasyon. Sabi ng isa. Nagulat ang lahat. Ang tensyon ay mas lumakas at ang bawat mata ay nakatingin kay Lira. Lira, anong nangyari? Sigaw ni Andrea na halos umiiyak. Papatayin mo ba si Papa? Papatayin mo ba si Mama? Si Lira hindi makapagsalita. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang katawan niya ay nanginginig. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbago ng lahat sa kanya. Lira, kailangan kang sumama sa amin. Sabi ng pulis. May mga dokumento at CCTV footage na kailangan naming suriin. Walang ibig sabihin ito sa iyong pagkakasala, ngunit kailangan ng iyong kooperasyon. Napatingin si Don Julio. Ang kanyang mata ay hindi mapakali. Alam niya sa loob ng sarili niya na hindi ganong uri ng tao si Lira. Ngunit ang ebidensya ay nagsimula na mapabaluktot sa lahat ng katotohanan. Magpakahinahon ka, Lira. Bulong ni Joaquin habang hawak ang braso niya. Hindi ka nag-iisa. Alam natin ang totoo. Habang nilalabas ng pulis ang CCTV footage, nagulat ang lahat. Nakita sa screen ang eksaktong galaw ni Lira na nagpalit ng baso. Ngunit walang nakitang anumang senyales
na siya ang naglagay ng pulbo sa baso ni Don Julio. Ang footage ay puro galaw lamang. Ang tanong ay, sapat na ba yon para hatulan siya? Dagdag pa rito, may isang file na nakuha mula sa kwarto ni Lira. Ang dokumento ay nagpapakita ng papel na nakasulat na ang Alcaraz Holdings ay ibibigay sa kanya. Iyon ang announcement na gagawin ni Don Julio sa gabi ng birthday party. Halos sabay sabing naisip ng ibang tao, paano pwedeng si Lirang papatay sa Don Julio kung siya rin naman ang makakatanggap ng mana? Papa, paano niyo nagawa yun? Sigaw ni Andrea, napapalapit na sa ama. Paano mo pwedeng ibigay ang kumpanya sa kanya? Papatayin niya si mama tapos sa kanya mo ipapasa ang lahat? Si Don Julio ay tumango. Tahimik ngunit may maliwanag na pangunawa. Hindi ganon ang tao na yon, Andrea. Huwag mong husgahan ang hindi mo alam ang kanyang puso. Si Andrea ay napahinto. Parang nakaramdam ng kulang sa kanyang pangunawa. Ngunit galit pa rin at puno ng emosyon. Sa huli, si Lira ay dinala sa presinto para sa pansamantalang investigasyon. Hindi siya pinatawan ng akusasyon ng pagpatay, ngunit wala ring ganap na ebidensya na siya ay inosente sa lahat ng suspetsa. Ang CCTV ay nagpakita lamang ng galaw niya na nagpalit ng baso, na siyang nagdulot ng pagkakalito sa mga pulis at sa pamilya. Si Joaquin ay hindi iniwan si Lira. Patuloy na nagtatanggol sa kanya, sumasabay sa kanya sa presinto. Pinipilit niyang ipaliwanag sa pulis ang kabutihan at integridad ng babae. Si Don Julio naman sa kabila ng sakit at pangamba ay nananatili sa tabi ng kanyang asawa sa ospital. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit may paninindigan sa mata. Alam niyang hindi magagawa ni Lira ang karumal-dumal na krimen na iniugnay sa kanya. Ang gabi na dapat sana ay puno ng kasiyahan, yaman at karangyaan ay nauwi sa pangamba, hindi pagkakaintindihan at pagtataksil. Ngunit sa puso ni Don Julio may malinaw na paninindigan. May isang tao na dapat paniwalaan at iyon ay si Lira. Ang silid ng pulis at ospital ay tahimik ngunit mabigat sa tensyon. Ang mga tauhan ay abala sa pagsisiyasat at pagsusuri sa mga gamit ni Doña Celia. Habang binubuksan nila ang kahon, ang mga pulis ay napatingin sa bawat lalagyan, bawat bote, bawat papel na mahahalagang detalye ng buhay ni Celia. Nang buksan nila ang isa sa mga maliliit na lalagyan, namutla silang lahat. Sir, may nakita kami. Wika ng isang pulis. Hawak ang maliit na vial na may natitirang likido. Ito po ang katulad ng ginamit sa insidente. Tahimik si Don Julio. Ramdam ang pagkadurog ng kanyang puso. Ang mga mata niya ay punong-puno ng galit at sakit. Hindi siya makapaniwala. Ang asawa niya, ang taong kasama niya sa halos buong buhay niya, ay handa siyang patayin para sa kapangyarihan. Habang tumitingin sila sa mas maraming dokumento, may isang folder na natagpuan. Mga papeles na nagpapatunay na si Andrea ay hindi pala tunay na anak ni Don Julio. Ang dugo niya ay sa ibang lalaki. Anak sa isang lihim na relasyon ni Doña Celia, maraming taon na ang nakalilipas. Andrea, she's not my... Mukhang ganun na nga ang kaso, Don Julio. Gusto niyo hubang i-trace namin kung sino ang tunay na ama ni Andrea? Halos mapalahod si Don Julio sa kanyang nalaman. Alam niyang hindi siya ang pinakamabuting ama at hindi niya nabigyan ng paggalinga at pagmamahal na nararapat si Andrea. Buong buhay ni Andrea ay may kakaibang pakiramdam si Don Julio at ngayon ay nakumpirma na ang hinalang ito. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng mansyon, si Manuel ay nagtatangkang tumakas. Alam niyang masisira ang lahat ng plano niya kung lalantad ang kanyang mga lihim. Ngunit bago pa siya makalayo, nahuli siya ng mga pulis, hawak sa magkabilang braso. Hindi ka na makakalayo, Manuel. Kakalat ng ebidensya. Wika ng isang pulis. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Napatingin si Don Julio sa pangyayari. Ramdam ang sakit.
Ang asawa ng anak niya na matagal niyang tinanggap bilang pamilya ay handang sirain ang lahat para sa sariling interes. Nabigo siya, nadurog ang puso niya. Ngunit alam niya na may hustisya. Papa? Papa, what's happening? Papa, bakit nila inaaresto si Manuel? Papa, are you even listening? Do something! Malakas na hiyaw ni Andrea habang pilit na inilalayo ang kamay ng mga pulis kay Manuel. Papa! Pagtawag niya pa, subalit tila bingi si Don Julio. Nakatitig lamang sa nangyayari. Samantala, habang nagkakagulo sa labas, tahimik naman nakaupo sa file room si Lyra at nakatingin sa isang lumang dokumento na natagpuan sa safe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang unti-unti niyang binubuksan ang mga lumang folder. Ang mga mata niya ay lumaki sa bawat detalye. Ang mga papeles ay may mga pangalan na hindi niya kilala, ngunit may kasamang litrato. Ang parehong litrato na nakita niya noon sa library ni Don Julio. Kasama noon ay mga papeles, birth certificate na naglalaman ng pangalan ni Lyra. Hindi pwede. Bulong ni Lyra. Ito bang nanay ko? Ano bang ibig sabihin nito? Lumuhod siya sa sahig. Ramdam ang bigat ng bawat salita at bawat sandali. Sa mga papeles, nakita niya ang katotohanan. Ang kanyang ina ay namatay noong siya ay bata pa. At si Doña Celia naman may ginawang paraan para hindi na siya makabalik sa tunay niyang pamilya. 26 na taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng problema sa relasyon ni Don Julio at Doña Celia. Hindi sinasadyang mahulog ang loob ni Don Julio sa isang mang-aawit sa club na kanyang laging pinupuntahan, si Nanette. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa hanggang sa mabuo ang isang sanggol. Andang panagutan ni Don Julio ang bata. Subalit nang malaman ni Doña Celia ang ukol dito, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Siniguro niya na hindi magkikita pa si Nanette at Don Julio, pati na ang anak nito. Namatay sa aksidente si Nanette, na sa katunayan ay pinag-utos si Doña Celia. Buong akala noon ni Don Julio ay nagpakalayo-layo na si Nanette kasama ang kanilang anak. Ang sanggol ay napunta sa isang matanda na siyang kinilalang lola ni Lyra. Makalipas ang mahabang panahon, ang batang si Lyra ay lumaki at naging kasambahay ni Don Julio. Hindi alam ni Doña Celia na si Lyra ang batang nais din niyang ipatapon noon. Siyang dahilan? Bulong ni Lyra, halos umiiyak. Siyang dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang tunay kong pamilya at akong ipaparatang niyang may kasalanan. Lumabas si Lyra at bago pa man siya makalayo, nakita niya si Don Julio sa kanyang harapan. Mukhang alam na rin ni Don Julio ang totoo. Maluha-luhang lumapit si Lyra at yumakap sa matanda. Lumipas ang ilang araw, sa ospital dumating ang hindi inaasahan. Si Doña Celia ay dahan-dahang bumuka sa mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang kamay niya. Nakaposas. Ang kabatakot ay halata sa kanyang mukha. Ano to? Bumulong siya at nanginginig. Anong ginagawa niyo sa akin? Tumayo si Don Julio. Tahimik ngunit matatag. Ang mga mata niya ay puno ng galit, sakit at pagkadismaya. Celia, wika niya na malamig ngunit malinaw. Ito ang resulta ng lahat ng ginawa mo. Ang lahat ng kasalanan mo ay may kaparusahan. Hindi mo na mapipigilan ang katotohanan. Ngunit bago siya makapagsalita ng higit pa, tumingin si Lyra. Ang mga mata niya ay puno ng luha at takot. Kasalanan mo lahat ng to, sigaw ni Doña Celia. Parang sumabog ang galit sa katawan niya. Anak ka ng kabit ng asawa ko. Ikaw, Lyra. Ngunit tumayo si Don Julio sa pagitan nila. Huwag mo siyang sisisihin, Celia. Hindi siyang may kasalanan. Alam kong hindi siya ganong uri ng tao. Si Lyra ay parang biglang bumagsak sa sahig. Luha ang bumabalot sa mga mata. Ang bigat ng katotohanan ay tila bumagsak sa puso niya. Papa, hindi ko po alam. Tumayo si Don Julio. Dahan-dahang hinawakan ang balikat niya. Lyra,
Maaari ba kitang tawaging anak ko? Napatayan si Lira at ang mga mata niya ay basang-basa na sa luha. Ang bawat salita ay bumalot sa puso niya. Para bang natagpuan niya ang nawawalang bahagi ng sarili. Papa, oo, opo. Sagot niya na halos sumisigaw sa emosyon. Papa. Humagod si Don Julio. Nanginginig sa dami ng emosyon. Hinawakan niyang mukha ni Lira at hinayaan na lang ang luha nilang dalawa na dumaloy. Para bang sa unang pagkakataon, natagpuan niya ang kanyang anak. Ang tunay niyang anak. Sa kabilang sulok nakamasid naman si Joaquin. Tahimik ngunit nakangiti. Alam niya ngayon, nagbukas ang isang bagong kabanata. Ang katotohanan ay lumitaw at kahit na masakit, ang hustisya at pag-ibig ay nariyan sa huli. Si Doña Celia naman nasa tabi ng ospital, nangingit-ngit, naggulat at walang magawa. Ang mga anak nila na nasa ibang bansa hindi niya na maapektuhan. Dinisoon na siya ni Don Julio. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na ang impluwensya. Si Lira sa wakas ay natagpuan ng kanyang ama, si Don Julio. Sa wakas natagpuan ang anak na matagal niya nang hinihintay. Sa kanilang yakap, tahimik na dumaloy ang luha. Ngunit sa puso nila may pag-asa, may pagmamahal at may bagong simula. Ang Alcaraz Mansion ay tahimik matapos ang kaguluhan sa ospital. Si Doña Celia ay nasa kulungan, hawak ng mga pulis. Si Manuel ay nakapiit na rin sa isang silid, walang magawa sa mga pangyayari. Ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ang bawat sulok ay puno ng tensyon at emosyon. Ngunit sa loob ng mansyon may mas mahalagang pangyayari, ang muling pagkakaisa ng pamilya. Sa kanyang opisina nakatayo si Andrea, hawak ang isang maleta. Halata sa mata ang sama ng loob at kalungkutan. Ang galit ay nakasulat sa kanyang mukha, ngunit ramdam din ang kawalang katiyakan. Papa, aalis na po ako. Wika niyang mahina at may halong luha. Hindi ko po kaya ang lahat ng nangyari. Hindi ko po alam kung paano ko matatanggap lahat ng to. Tahimik si Don Julio. Malalim ang buntong hininga niya at halata ang bigat ng damdamin. Dahan-dahang lumapit siya. Hawak ang balikat ni Andrea. Andrea anak, hindi ka ako naging mabuting ama sa'yo. Wika niya na may luha sa mata. Ngunit kahit hindi tayo magkaugnay sa dugo, anak pa rin kita at anak kita sa puso ko. Napatingin si Andrea. Hindi siya makapaniwala. Ang mga salita ay tumago sa puso niya. Matagal niya nang iniisip na wala siyang lugar sa pamilya, na siya lamang ang pasanay ng yaman at galit ng ina. Papa, bulong niya na halos umiiyak. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Walang sasabihin anak. Ang mahalaga ay tanggapin mo na mahal kita at nariyan ako para sa'yo. Napalunok si Andrea. Ramdam ang init sa dibdib. Ang galit at selos ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Kahit may kirot, ramdam niya na may pagmamahal sa piling ng kanyang ama. Sa kabilang silid, si Lira naman ay tahimik, nakaupo, nanlulumong mga pangyayari. Hindi niya pa rin maunawaan kung paano nagbago ang lahat sa iilang sandali. Si Andrea, matapos ang pakikipag-usap kay Don Julio, lumapit kay Lira. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, halo ng selos, galit at bagong pagkakaunawa. Hindi ko naisip na mabait ka pala, Lira. Wika ni Andrea, dahan-dahan. Sa totoo lang nung una, hindi ko kayang tanggapin na ikaw ang tunay na anak ni Papa. At kapatid kita. Ngumiti si Lira ng tahimik. Hindi ko po kayo pinipilit, Madam Andrea. Naiintindihan ko po kayo. Basta po alam ko na wala akong intensyon na saktan ng pamilya. Huminga si Andrea ng malalim at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan sa tabi ni Lira. Unti-unti ang selos at galit ay napapalitan ng pag-unawa. Kung ganon, siguro'y pwede natin subukang magsimula ulit. Bulong ni Andrea, may maliit na ngiti. Bilang magkapatid, ngumiti si Lira ng tahimik at sa sandaling iyon parang bumuo ang isang bagong simula. Sa Grand Hall muling nagtipon si Don Julio, si Lira at si Andrea.
Ang mga tauhan, katulong at bisita ay nakatayo sa paligid, naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumayo si Don Julio sa gitna. Ang mga mata niya ay nakatingin sa mga tao. Tumigil ang musika at ang katahimikan ay mas malalim kesa dati. Ngayong araw na to, wika niya na matatag ngunit puno ng damdamin. May isang bagay akong naisipaalam sa lahat. Isang lihim na matagal ko nang pinanatili. Ngunit ngayon, panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Lira. Si Lira ay anak ko at mula ngayon, hayaan ninyong ipahayag ko sa lahat, sa harap ng pamilya at sa harap ng mga taong mahal natin na ikaw ang aking anak. Ang tunay kong anak. Napahinto ang bawat isa sa paghinga. Ang mga mata ng mga bisita ay nagulat. Ang mga mukha ay nagbago ang ekspresyon. Si Andrea ay napatingin kay Lira. Ramdam ang halong emosyon sa puso niya. Selos, sorpresa, at unti-unting pagtanggap. Lira, anak ko. Patuloy ni Don Julio. Ang mundo natin ngayon ay nagbago. Ang lahat ng nangyari ay tunay na ang katotohanan ay lalabas sa tamang panahon. At ngayon, hayaan ninyong tanggapin natin ang bagong kabanata ng Alcaraz Holdings. Sa susunod na araw, isang opisyal na pagpupulong ang tinipon ng board ng kumpanya. Ang balita ay kumalat na si Lira ang pinangalanang tagapagmana ng Alcaraz Holdings. Ang ilan sa board ay namangha. Ang ilan ay naguluhan. Paano? Ang anak ng kasambahay? Isa sa mga miyembro ang nagtanong. Halata ang pangamba. Ang desisyon na ginawa ni Don Julio. Si Lira ang legal at tamang tagapagmana ng kumpanya. Wika ng abogado. Ipinakita ang mga dokumento. Si Lira ay nakatayo. Nanginginig ang kamay. Ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa tabi niya si Don Julio ay nakangiti. Hawak ang kanyang kamay. Nagbibigay ng lakas at tiwala. Si Andrea sa simula ay hindi matanggap ang sitwasyon. Ngunit habang nakikita niya ang kabaitan at integridad ni Lira, ramdam niya na hindi siya nagkulang. Unti-unti natanggap niya na ang kapatid na ito ay isang bahagi ng pamilya na maaaring mahalin at igalang. Lira, anak ko. Wika ni Don Julio ng dahan-dahan. Malaking responsibilidad ang nasa iyo ngayon. Ngunit alam ko na kaya mo ito. At lagi kang may kasama. Ako at ang buong pamilya. Huminga ng malalim si Lira. Luha ang bumabalot sa mata niya. Salamat po, Papa. Hindi ko po inaasahan. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin lahat. Hindi mo kailangang harapin na mag-isa. Sagot ni Don Julio. Pinapawi ang luha ng anak niya. Anak kita at palagi kitang susuportahan. Sa huling sandali ng araw na yon, ang pamilya Alcaraz ay unti-unting muling nabuo. Ang selos, galit at lihim ay unti-unting naibulalas at napag-usapan. Ang pagkilala kay Lira bilang anak ni Don Julio ay nagbigay ng bagong simula. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa puso ng bawat isa. Si Lira ay natutunan ng halaga ng pagmamahal, pagtanggap at pagkakaisa. Si Andrea naman ay natutunan na kahit hindi sa dugo, ang pamilya ay higit pa sa lahat. At si Don Julio naman ay muli nakaramdam ng buong pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang Alcaraz Holdings ay may bagong heiress, ngunit mas mahalaga ang puso ng bawat isa ay unti-unting naghilom at nagbuklod. Ang araw ay sumisilip sa Alcaraz Mansion na punong bagong sigla. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas maliwanag at ang hangin ay may halong saya at pag-asa. Ngunit sa puso ni Joaquin may kaunting lungkot at kalituhan. Ang bagong katotohanan tungkol kay Lira ay nagpabago sa lahat. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Paano niya haharapin ang damdamin niya para sa isang babae na ngayon ay opisyal ng anak ni Don Julio? Habang naglalakad sa tabi ng hardin, nakita niya si Lira na tahimik na nag-aayos ng ilang mga papeles. Ang mukha niya ay may halong kaba at pagod.
Isang gabi pa lang pagmamahala sa kumpanya at ramdam niya na ang bigat ng responsibilidad. Lumapit si Joaquin, dahan-dahan, tahimik na sinubuybaya ng bawat galaw niya. Lira, tawag niya, may kaunting pag-aatubili. Napalingon naman si Lira at napangiti na mahina. Sir Joaquin, hindi po kita nakitang malapit kanina. Busy po sa opisina. Huminga naman si Joaquin ng malalim. At sa loob ng kanyang puso, naglakas loob na aminin ang nararamdaman. Alam mo, Lira, kahit na ang katotohanan tungkol sa iyo ay nagbago, hindi ito magbabago sa nararamdaman ko. Napatingin si Lira sa mga mata niya, namuo naman ang luha. Joaquin, hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang dami kong iniisip. Hindi ko alam kung pwede ako. Pwede tayong maging... Ngumiti si Joaquin at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Lira, gusto kong subukan. Gusto kong malaman mo na hindi nagbabago ang puso ko. At kung pwede sana, magkausap tayo at magkaintindihan sa lahat ng bagay. Mula sa araw na yon, unti-unting nagsimulang magligawan sina Joaquin at Lira. Hindi ito mabilis, ngunit bawat araw ay puno ng tawanan, mga munting pangangamusta, at mga simpleng sandali na nagiging espesyal. Sa opisina ng Alcaraz Holdings, nagsimula si Lira sa kanyang bagong tungkulin bilang tagapagmana. Bagamat wala siyang gaanong alam sa pamamahala ng malaking kumpanya, determinadong matutunan niya ito. Lira, huwag ka matakot. Tutulungan kita sa lahat. Sabi ni Joaquin habang pinapaliwanag ang ilang financial reports. Salamat, Joaquin. Ang dami ko pang hindi alam. Parang bawat araw ay may bagong problema. Sagot ni Lira. Nangingiti kahit may halong kaba. Hindi mo kailangang harapin mag-isa. Nariyan ako para sa'yo. At kahit mahirap, alam kong kaya natin to. Tugon naman ni Joaquin. Ang bawat araw na magkasama sila sa opisina ay nagiging pagkakataon para lalo silang maging close. Minsan, nagkakaroon sila ng mahahabang pag-uusap sa lunch break. Minsan ay nagkakasalubong sa mga meeting at natututo mula sa isa't isa. Unti-unti, ang trabaho at damdamin ay nagtatagpo at ang respeto ay nagiging pagmamahal. Nakamasid si Don Julio sa kanilang dalawa. Tahimik ngunit punong-puno ng tuwa. Ramdam niya ang liwanag sa mukha ni Lira tuwing may ngiti si Joaquin. At ramdam niya ang pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat galaw. Lira, alam kong mahirap ang lahat ngayon. Ngunit ginagawa mo ito ng buong puso. Ipinagmamalaki kita. Wika ni Don Julio habang hawak ang balikat ng anak. Napangiti si Lira. Dahan-dahan, ramdam niya ang suporta ng ama. Hindi niya inakala na kahit sa gitna ng bagong responsibilidad, may pagmamahal at gabay na palaging nariyan. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, naglakad si Joaquin at Lira sa hardin. Ang buwan ay maliwanag, ang mga bulaklak ay kumikislap sa ilaw, at ang hangin ay malamig ngunit maaliwalas. Lira, simula ni Joaquin. Gusto ko lang malaman mo, hindi mo kailangang matakot sa lahat ng bago. Kasama mo ko sa bawat hakbang. Napatingin si Lira. Ang mga mata niya ay kumikislap sa emosyon. Okay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng sinabi mo. Hinawakan ni Joaquin ang mukha niya ng dahan-dahan at lumapit. Lira, gusto kong malaman mo na mahal kita. At sa ilalim ng buwan nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal at ng bagong simula. Simula noon nagkaroon na ng bagong balanse sa Alcaraz Holdings. Si Lira kahit baguhan ay natuto na sa pamumuno. Si Joaquin naman ay palaging nasa tabi niya, nagtuturo, nagmamahal at nag-aalaga. Ang bawat desisyon ay pinag-uusapan at pinagtitibay ng kanilang samahan. Si Don Julio ay laging nakamasid. Pinagmamasa ng anak niya na unti-unting nagiging matatag, puno ng determinasyon at malasakit. Ang pagmamahala ni Lira at Joaquin ay nagbibigay saya sa kanya,
At sa bawat ngiti nila, ramdam niya na ang lahat ng sakripisyo at luha ay nagkakaroon ng kabuluhan. Si Andrea sa unay nahirapan pa rin tanggapin ang relasyon nila. Ngunit habang nakikita niya ang kabutihan ni Lyra, ang dedikasyon niya sa kumpanya at ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Joaquin, unti-unti rin siyang nagbukas ng puso. Lyra, mukhang okay na ako, wika ni Andrea. Halatang pagpipigil ng luha. Hindi ko man lubos maintindihan. Nakikita ko namang mabait ka. At nakikita ko rin na mahal ka ng papa. Kaya okay na ako sa lahat ng nangyayari. Napangiti si Lyra. At sa kaunting sandali, nagkaroon sila ng katahimikan at unti-unting pagkakaunawaan bilang magkapatid. Sa board ng kumpanya nagpatuloy ang mga meeting at mga desisyon. Ngunit ramdam ng lahat na may bagong leader sa paligid. Si Lyra, bagamat bago sa mundo ng negosyo, ay pinapahalagahan ang bawat opinyon. Natututo sa bawat takbang at unti-unting kinikilala bilang bagong heiress ng Alcaraz Holdings. Si Joaquin naman ay laging naroroon. Nagbibigay suporta at payo. Sa bawat problema at hamon, magkasama silang humaharap. Lumalakas at nagiging inspirasyon hindi lamang sa kumpanya kundi sa pamilya. At sa huling gabi, sa hardin ng mansyon nakatayo si Lyra at Joaquin sa ilalim ng mga bituin. Hawak ang kamay ng isa't isa. Ramdam ang bawat tibok ng puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang bagong kabanata ng Alcaraz family. Puno ng pagmamahalan, pagtitiwala at bagong simula. Ilang buwan na ang lumipas mula nang maganap ang kaguluhan sa Alcaraz Mansion. Ang Alcaraz Holdings ay patuloy na lumalago at ang pangalan ni Lyra ay unti-unting kinikilala bilang matatag at maaasahang pinuno ng kumpanya. Sa opisina, masigasig siyang nakikipagpulong sa mga board members. Kahit na dati walang karanasan sa pamamahala, ngayon ay ramdam ang kanyang kumpiyansa. Ang bawat desisyon ay pinag-iisipan ng mabuti at ramdam ang respeto ng bawat isa sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa puso niya na nananatiling mapagkumbaba. Isang hapon, matapos ang mahaba at pagod na pagpupulong, nagpasya siyang bumalik sa lumang servants' quarters, kung saan siya lumaki bilang kasambahay bago pa nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Lumakad siya sa lumang daan. Ang bawat takbang ay puno ng alaala. Nakita niya ang lumang kahoy sa pintuan, ang bakuran kung saan siya naglalaro noong bata pa, at ang mga punong-puno ng pangarap na walang kamuwang-muwang na lumago. Umupo siya sa isang lumang upuan, huminga ng malalim, at napansin ang mga luha sa mata niya. Ang dami ko pong natutunan, bulong niya sa sarili. Ang dami ko pong pinagdaanan at pinagsikapan. At sa wakas, narito ako. Isang bagong buhay. Dahil alam na Don Julio ang pinagmumula ng damdamin ni Lyra, dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at karunungan. Halatang ramdam ang bawat sandali ng anak niya. Anak, simula niya, hawak ang balikat ni Lyra. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Napatingin si Lyra, ramdam ang bigat at init ng bawat salita. Ang tunay na yaman, patuloy pa ni Don Julio, ay ang mga taong nagmamahal sa'yo. Ang pamilya na nagtatanggol sa'yo. Ang mga kaibigan at kasama sa buhay na nagmamahal ng tapat. Napangiti si Lyra. Ramdam ang katotohanan sa bawat salita. Salamat po, Papa. Hindi ko po alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko sa lahat ng ginawa ninyo. Hindi mo kailangang ipakita, anak. Ang mahalaga ay nararamdaman mo at naibabalik mo ang pagmamahal sa kanila. Sagot ni Don Julio. Mata pa rin ay punong-puno ng damdamin. Isang hapon, habang nag-uusap sila, lumapit si Joaquin. Tahimik, ngunit ramdam ang init ng damdamin niya para kay Lyra. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Ang mata niya ay puno ng ngiti. Lyra, wika niya na tahimik at puno ng pangako. Ang bawat takbang na ginawa mo ay kahanga-hanga. At sa bawat sandali, nariyan ako sa tabi mo. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
Napatingin si Lyra at sa mata ni Joaquin, nakita niyang hinaharap na puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ang kanyang puso ay napuno ng saya at seguridad. Salamat, Joaquin, sagot ni Lyra. Ang luha ay pumabalot sa mata niya. Sa lahat ng nagawa mo at sa pagmamahal mo sa akin, ramdam ko po. Dahan-dahan niyakap siya ni Joaquin, mahigpit at puno ng init. Ang halik ng kamay sa balikat, ang tingin sa mata ay tila ba nagbibigay ng pangako na hinaharap. Isang buhay na magkasama, puno ng pagmamahalan at pagtitiwala. Pagkatapos ng mahabang yakap, lumayo sila ng kaunti at sabay na tumingin sa malawak na hardin ng mansyon. Ang araw ay nagsisimulang lumubog. Ang liwanag ay dahan-dahang nagbabago sa gintong kulay at ang hangin ay may halong lamig at pag-asa. Si Lyra ay huminga ng malalim. Ramdam ang bawat hakbang ng buhay na dumaan sa kanya. Mula sa pagiging kasambahay, sa pagkakalantad ng lihim, sa pagiging anak ni Don Julio, hanggang sa pamumuno sa kumpanya. Ang lahat ng ito ay naging daan upang maabot niya ang sandaling ito, puno ng kapayapaan, pagmamahal at tunay na yaman. Papa, bulong ni Lyra kay Don Julio, halatang umiiyak sa kaligayahan. Sobrang saya ko po. Napakasaya ko po. Para po akong lumulutang sa ere. Hindi po ako makapaniwala sa mga nangyayari pero promise po, pagbubutihin ko ang trabahong binigay ninyo sa akin. Maraming salamat po. Napangiti si Don Julio. Halos maluha rin sa damdamin. Oo, anak ko. Ako rin. Sobrang saya ko. At palagi lang ako narito para sa iyo, anak ko. Ilang dekada man ang nawala sa atin. Sisiguraduhin ko na hanggang sa natitirang sandali ng buhay ko, narito ako para sa iyo. Si Joaquin hawak pa rin ang kamay ni Lyra ay ngumiti ng tahimik. Alam na sa wakas, ang kanyang pagmamahal ay natagpuan ng tamang lugar. Sa puso ni Lyra, sa tabi niya at sa harap ng kanilang bagong pamilya. Ang gabi natapos sa tahimik ngunit masayang kapaligiran. Ang Alcaraz Mansion na dati puno ng lihim, galit at pagtataksil ay unti-unting nagbago sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan, pagkakaisa at bagong simula. Sa ilalim ng mga bituin nagmasid si Lyra, si Joaquin at si Don Julio. Ramdam ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Alam na ang hinaharap ay puno ng pag-ibig, pamilya at tunay na yaman na hindi nasusukat sa pera kundi sa damdamin at pagkakaunawaan. Ang araw ay sumisilip sa Alcaraz Mansion na muling puno ng kasiyahan. Ngunit sa ibang dahilan ngayon, isang napakahalagang araw. Ang hardin ay pinuno ng mga bulaklak, puting tela at maliwanag na dekorasyon na bumabalot sa bawat sulok. Ito ang araw ng kasal na Lyra at Joaquin. Ang mga bisita ay nakasuot ng magagarang damit. Ang hangin ay may halong bango ng rosas at hasmin. Ang mga huni ng mga ibon ay tila sumasabay sa musika ng harana. Ang bawat isa ay ramdamang espesyal na sandali. Si Andrea nakasuot ng eleganteng gown. Nakatayo sa tabi ng makeshift altar bilang bridesmaid. Kahit na may halong selos nung una kay Lyra, ramdam niya ang pagbabago sa kanilang relasyon. Sa mata niya, nakikita niya ang tunay na kabutihan ng kapatid. Lyra, ang ganda mo, wika ni Andrea, may ngiting puno ng pagmamahal at pagtanggap. Sana maging masaya ka sa bagong yugto ng buhay mo. Napangiti si Lyra, may luha sa mata. Andrea, salamat. Talaga ba? Alam mo, sobrang saya ko na nandyan ka bilang kapatid ko ngayon. Of course, Lyra. Kapatid kaya kita at mahal kita. Tugon ni Andrea. Dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Ang mga bisita ay napangiti. Ramdam ang init ng pamilya na nagbubuklod at naghilom sa nakaraan. Tumayo si Joaquin sa harap ng altar. Sa mata niya nakatingin kay Lyra. Ang bawat sandali ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Lyra, wika niya na mahina ngunit matatag ang tinig. Mula sa unang araw na nakilala kita, alam kong espesyal ka. Ngayon, pinapangako ko sa'yo
Namamahalin kita sa lahat ng oras, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Ipinapangako ko na lagi ako narito para sa'yo. Napaluha si Lyra. Nanginginig ang mga kamay. Joaquin, mula sa araw na nakilala kita, ramdam ko rin ang pagmamahal mo. Ngayon, pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita ng buong puso ko sa lahat ng panahon. At salamat sa lahat ng suporta at pangunawa mo. Nagpalitan sila ng singsing at sa sandaling iyon, halos huminto ang oras. Ang halik ng kanilang mga labi ay puno ng pangako at pagmamahalan. Ang mga bisita ay napahinto, namamangha sa dalisay na emosyon na nagmumula sa kanilang dalawa. Si Andrea na nakamasid sa tabi ay hindi mapigilang ngumiti. Masaya ako para sa inyo, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng kasal, hindi naglaon ay inihanda ang mansyon para sa isang espesyal na okasyon, ang kaarawan ni Don Julio. Ang mga bulaklak ay hindi na lamang dekorasyon ng kasal, kundi bahagi ng pagdiriwang sa pinakamahal na lang patriarch. Ang mga bisita ay nagsimulang dumating. Ang musika ng orkestra ay tumutugtog at ang bawat isa ay naghahanda para sa isang gabi ng saya, alaala at pag-ibig. Si Lyra at Joaquin ngayon ay mag-asawa na. Sabay na naglakad sa entablado, hawak kamay nila. Ang mga mata nila ay nakatingin sa Don Julio, ang ama ni Lyra at ang mentor at inspirasyon ni Joaquin. Papa, wika ni Lyra, may ngiting halong may luha sa mata. Ito pong regalo namin para sa'yo. Gusto naming sabihin sa'yo na magkakaapo ka na. Napangiti si Don Julio. Halatang napuno ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kaligayahan. Salamat anak ko. Ito na ang pinakamasarang regalo na natanggap ko sa aking kaarawan. Ang pamilya ko. Nagbuklod at nagpatibay. Salamat sa inyo. Si Joaquin naman hawak ang kamay ni Lyra, ngumiti at dahan-dahang yumakap sa kanya. Salamat po Sir Julio. Salamat sa lahat ng gabay at pagmamahal. Si Andrea ay nakamasid sa tabi, napangiti rin. Ramdam niya ang bagong simula, ang pagkakaayos ng pamilya at ang tunay na halaga ng pagmamahalan sa bawat isa. Ang entablado ay puno ng saya, halakhak at luha ng kaligayahan. Ang gabi isang patunay na sa kabila ng lahat ng lihim, galit at pagkakanulo, may pagkakataon para sa pagkakaisa at pag-ibig. Si Don Julio na nakaupo sa gitna, ramdam ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ang mga regalo, ang pamilya, ang pagmamahal ng kanyang anak at bagong manugang ay sapat na upang punan ng kanyang puso ng kagalakan. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ramdam ng lahat ang init ng pamilya. Ang pagmamahala ni Lyra at Joaquin at ang bagong simula para sa lahat ng miyembro ng Alcaraz. Mabilis lamang na lumipas ang mga buwan at puro saya lamang ang bumabalot sa paligid. Ang hardin ay puno ng halakhak. Ang mga bulaklak ay kumikislap sa liwanag ng umaga at ang hangin ay may halong bango ng bagong simula. Sa loob ng mansyon, si Lyra ay nakahiga sa isang malambot at malinis na kama. Hinihintay ang isa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay, ang pagdating ng kanyang unang anak. Ang mga kamay ni Joaquin ay mahigpit na hawak ang kanya. Ramdam ang kaba, pananabik at saya sa bawat tibok ng puso ni Lyra. Lyra, kaya natin to. Bulong ni Joaquin, hawak ang kamay ng asawa. Anak natin, malapit na siyang dumating. At alam kong magiging mahusay kang ina. Napangiti si Lyra. Ang luha ay tumulo sa mata. Joaquin, natatakot ako pero masaya ako. Ang dami nating napagdaanan. At ngayon handa na tayong harapin ang bagong kabanata. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at excitement. Ang bawat hininga ni Lyra ay may halong pangamba at pag-asa. At sa huling saglit, ramdam ng lahat ang malakas na sigaw ng bagong buhay. Joaquin, naririnig mo to? Bulong ni Lyra, halatang umiiyak sa saya. Tumango si Joaquin, halos maluharin. Oo, anak natin. Malusog at maganda. Malakas at ang sigla niya. Dahan-dahang inihandog sa kanilang sanggol.
Isang batang lalaki na may malalaking mata at malambot na palat. Ang mga kamay ni Lira ay nanginginig habang hawak ang anak nila at si Joaquin naman ay hindi mapakali sa tuwa. Ang ganda niya. Ang laki ng puso ko para sa kanya. Wika ni Joaquin. Napalapit at niyakap ang pamilya nila. Anak natin, mahal na mahal ka namin. Napaluha si Lira, ramdam ang init at pagmamahal ng kaniyang asawa. Ang mga problema at luha ng nakaraan ay tila nawala, napalitan ng liwanag at saya. Ang bagong buhay na ito ay simbolo ng lahat ng pinagsikapan nila, ng pagmamahalan nila, at ng pamilya na kanilang nabuo. Sa kabilang panig naman ng mundo, si Andrea ay abala sa kanyang sariling bagong yugto. Nasa isang modernong lungsod sa Europa, kasama ang tanawin ng mga makukulay na gusali at maaliwalas na kalangitan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tablet, mayroong video call mula sa kanyang bagong kasintahan. Isang lalaki na nakilala niya sa isang travel conference na ipinakilala rin sa kanya ng kaibigan. Andrea, mukhang sobrang saya mo ngayon Wika ng lalaki. Halatang natutuwa sa mukha niya. I wish I was with you, babe. Matapos lang talaga tong conference ko na rito sa Melbourne. I miss you too. At oo, sobrang saya ko. Ang dami nang nangyari sa pamilya ko. At sa wakas, parang nahanap ko na rin ang sarili ko rito. Sagot ni Andrea na halatang masaya. At alam mo, gusto ko ring ipakilala ka sa papa ko. I'm sure na magugustuhan ka rin niya. Napangiti ang lalaki. Talaga? Sobrang excited din ako makilala siya. Alam kong espesyal sa iyo ang pamilya mo. Talaga. At soon, sa susunod na bakasyon ko, ipapakilala rin kita sa kanya. At saka sa sister ko. At sa husband niya. At sa cute na baby nila na si Noah. Kamukha kong pamangkin ko. Tungo ni Andrea. Halatang masaya at puno ng excitement. Ang bawat sandali ay puno ng pag-asa. Ang bagong pag-ibig ni Andrea ay hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng tao sa paligid niya. Ramdam niya sa wakas, ang buhay ay unti-unting nagiging mas magaan, mas masaya, at puno ng bagong pagkakataon. Sa Alcaraz Mansion, si Don Julio ay nakaupo sa veranda. Pinagmamasdan ng hardin at ang bagong pamilya ni Lira. Ang matay kumikislap sa tuwa at pagmamahal. Huwag kayong mag-alala. Wika niya sa sarili. Ang bawat isa sa atin ay natagpuan ng lugar at kaligayahan na nararapat sa kanila. Si Lira kasama si Joaquin at ang kanilang sanggol ay lumapit sa kanya. Ang batang lalaki nakatingin sa mundo na puno ng kababalaghan at ang bawat ngiti niya ay tila nagpapalakas ng puso ng kanilang tatlo. Papa, wika ni Lira hawak ang anak nila. Tingnan po ang anak natin. Siya na po ang susunod na henerasyon ng Alcaraz family. Napangiti si Don Julio. Ramdam ang init sa puso niya. Sila ang tunay na yaman ko. Ang pagmamahal ng pamilya ko. At ang bawat ngiti at halakak nila. Si Joaquin ay umiti. Dahan-dahang niyakap si Lira at ang sanggol. Salamat, Don Julio. Sa lahat. At sa tiwala mo sa amin. Pangako, aalagaan namin ang bawat isa. Alam kong aalagaan ninyo, sagot ni Don Julio. May halong tuwa at emosyon. At masaya akong makita kayong lahat na nagkakasama, puno ng pagmamahalan at saya. Ang araw ay unti-unting lumubog. Ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa langit. Ang hangin ay malamig ngunit maaliwalas. Ang buong mansyon ay puno ng katahimikan, ngunit ramdam ng bawat isa ang init ng pagmamahal at pagkakaisa. Si Lira, hawak ang sanggol sa bisig, ay nakatingin sa mga bituin. Ito na ang simula ng bagong buhay natin, Joaquin. Bulong niya. Ang daming nangyari, dami natin pinagdaanan. Pero ngayon andito na tayo. Masaya, buo at puno ng pagmamahal. Huwag kang mag-aalala, tugon ni Joaquin. Magkasama tayo sa lahat ng bagay. At ang pamilya natin, kahit sa nakaraan ay may lihim at problema, ito rin ang nagbuklod sa atin sa huli. At wala na akong mahihiling pa. Mahal na mahal ko kayo ni Noah. Sa ilalim ng mga bituin, liwanag ng buwan, ang Alcaraz Mansion ay tahimik ngunit puno ng kaligayahan. Ang bawat ngiti, yakap at halakak ay patunay ng bagong kabanata.
Isang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaunawaan at tunay na saya. At sa wakas, lahat ng luha, takot at pangamba ay napalitan ng kagalakan. Ang bagong buhay ni Lyra, Joaquin at ang kanilang sanggol ay simula ng isang pamilya na hindi lamang mayaman sa pera, kundi yaman sa puso at pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.